Tapos, 2 miscarriages. So, si Ambrosia tsaka si Maximus. Si Ambrosia, bakit? Kasi St. Ambrose favorite, St. Augustine. So, love ko St. Augustine. So, anyway, akala namin di na kayo magkaka-baby kasi sunod-sunod na yung miscarriage because wala nagfe-fail lang yung, parang nagsa-stop lang siya at namamatay yung baby. For whatever reason, wala nangyayari, bigla na lang namamatay. So, mahirap. Tapos, yung tour guide namin sa Israel noong 2020, sobrang lang siya daw. There's something different about your group. I'm so blessed. Tapos wherever we go, biglang umuluwag yung lugar. Kasi minsan puno eh. Kasi after, syempre Holy Land, maraming tao. But sabi niya, marami pa. For some, sabi niya, uy guys, syempre in English, maraming time sa Bethlehem. Kasi Bethlehem, one of the busiest, kung sa pinanganak si Christ, one of the busiest holy sites. So sabi niya, I have a gift for you. I'll bring you to Our Lady of La Leche. Mga 1 kilometer away. So the story of Our Lady of La Leche kasi, pumunta si Mama Mary and St. Joseph. Diba after mga anak, sabi nila, nagka-dream si St. Joseph, flee to Egypt. Yeah. They had to stop somewhere para mag-nurse si Mama Mary. Breastfeed. So nagtago sa cave na to, nagpa-milk si Mama Mary kay Jesus, and may tumulong milk sa cave. Tapos nag-turn white as snow. Hanggang ngayon, puting-puti yung cave. And then from that day on, so kaya it's called Our Lady of La Leche kasi Our Lady of Milk. Leche, parang leche flan. So, may mga pupunta doon praying for a baby. Tapos nagkakaanak. Wow. And nung time na to, iba sa aming pilgrims, been married for years, walang anak. So, anyway, punta kami doon. Tapos biglang misis ko pala yung biglang humagulgol, iyak siya ng iyak sa harapan ng image ng Blessed Mother feeding the infant Jesus. Kung bakit kaya? Tapos parang bumulong, hindi niya sinabi sa akin ng time yun, pero bumulong na daw si Mama Mary sa kanya. We'll have one more. Tapos, wow. Hindi kami nakapaniwala. I mean, she just kept, parang si Mama Mary, she just kept it in her heart. Tapos, umuwi na kami. Tapos na, 1 month after, Buddhist kami. May biyahe kami to the US. Tapos, nag-rides pa si Viv sa... Sabi mo, from all very sensitive pregnancies, nakapag-rides kami, nakapag-aeroplano kami, na safe yung baby namin. Tapos, nagkaroon na ng complications nung nasa bahay na kami, doon na naging mahirap. So, talagang, alam mo yun, every time, tapos ito pa, may problema raw sa heart. Tapos, so, bro, grabe yung gastos ko noon. May mga fetal ediocarb, parang fetal 2D echo. So, para siyang 2D echo, pero para sa baby sa tiyan. Yeah. So, imagine mo ang gastos niya. Kasi daw, parang may mali yung tibok ng puso niya. Tapos, naniko siya ng matagal, yung neonatal ICU. Alam mo, in the end, kahit malaki ginastos namin, healthy siya. Amen. Walang problema sa puso. Naayos bigla, yung ganyan. Akala mo may problema, biglang maayos. Na nabuhay siya. Kaya we name our daughter Mary Liv. Mary, tapos Liv, siya yung nabuhay. And then, we call her Mary kasi usually sa Pinoy, Mary tapos ibang name or Maria. Maria. Oh. Sasabihin namin, hindi. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we are so thankful and grateful for this day with Brother J. Paul. Lord, today we ask for your blessing and for your grace to fill us right now, especially for Brother J. Paul. Fill him with wisdom and understanding that he needs right now. Lord, I know sa kanyang story, marami pong mabibless sa amin, sa lahat po ng mga manonood ng interview na to. May the Holy Spirit touch them, that they will marami pong i-reveal sa kanila si Lord sa story po ni Brother J. Paul. I know, Lord, that you will cover us with your most precious blood and you will protect us from any kind of oppression and mga attacks, especially sa mga device na gagamitin po namin.
And we also ask for the powerful intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe, and Saint Joseph, terror of demons, and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father and Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Welcome, Brother J. Paul. Thank you, Adrian. Sa pagkakataon na to at pinatuloy mo ko sa iyong napakagandang bahay. Ako, dream come true kasi pinapanood ko lang. Iba yung kilala kita sa Adrian, iba yung Adrian Milag TV na fan kami ng pamilya ko. Wow, grabe. Bago pa ako nagsimula, pinapanood na kita. Una sa lahat, siguro, baka pwede mo na pakilala ikaw. Sino nga ba si J. Paul? Sige, hello mga cafe. Isa ako sa mga kasama niya nanonood lang and sobrang bilib na bilib ako. Lalo na yung father-in-law ko, si Dr. Rodney Fernan. Sobrang fan siya. Sabi niya, nung kailan ba to 2021, J. Paul, may pinapanood ako sa Our Lady of End Times. Ganyan. Tapos si Adrian Milag, sabi ko, kilala ko yun eh. Tapos sabi niya, di nga, saan niya maniwalang kilala kita? So sabi ko, anyway, eventually, na-excite akong pakita to kay Daddy na dito tayo. But yun, ako'y Catholic lay preacher, nagli-lead ng ministry under kay Brother Bo sa mga unchurch dito sa Robinsons, Magnolia. And yun, sa feast, sa community ng feast, kung nakilala si Adrian. But ngayon, syempre, lumago na yung ministry niya. And nagka-reconnect kami nung December sa Catholic Influencers event ng Catholic CBCP. Yeah. So yun, so andito kami ngayon and I'm so happy na may hiningi ako lang akong favor. Because bro, pwede mo ba akong turuan sa ganito? Kasi gusto ko gumawa ng more Catholic content. Tapos sabi niya, punta na ako sa bahay mo, tapos mag-record na yung time ko. Okay, sige. So, yun, dito tayo ngayon. Yeah. Actually, may parang nililid na rin ako ni Lord na interview you, ganyan. Nakakita ko talaga nun. Kasi nga, you live a Catholic family life. Nag-graduate sa'yo yung typical Catholic na tatay, ganyan. And siguro mas nakita ko yun nung during FeastCon, 2023? Yata. Yeah. So yun, di ba parang di ba nagluhura na yung mga tao kasi nga adoration. Parang lahat na nagtayuan, nagupuan. Pero nakita ko ikaw na talagang tinapos mo. Patibayan ng tuhod. Sakit na legs ko after na hindi ako makalakad. Pero wala, haba ng adoration eh. Sinacrifice ko na lang. Yeah. So, mas na-appreciate kita nung sabi, grabe to. Parang, wow. Sometimes we tend to maintindihan naman ni Lord yan kung upo ka or ano, diba, ganun. Pero ikaw, nakita ko yung commitment mo. Kasi kumbaga yung conviction mo that yung kaharap natin is si Lord. Diba? Pag si Lord kaharap mo talagang luluhod ka eh. Grabe, thank you. Hindi ko alam yun pero thank you. Kahilera mo kami nun eh. Nandun ako nun, siguro di mo lang ako napapansin. Pero medyo malayo. Tapos naninagang kita nun. Kasi nakaluhod din ako nun. Tapos medyo napapagod na yung tuhod. Sakit ako si J. Paul, nakaload pa rin. Kaya naman. So, buti na lang bubuhat ako. Lumakas yung tuhod ko. Oh yeah. Sabi ko, this man living his Catholic faith. Amen. Thank you. Thank you, bro, dahil pumayag ka sa interview na to at I'm sure maraming viewers ko, mga ka-faith na matututo sa'yo. Especially mga single dyan and married life. Di ba? Di ba currently isa ka din negosyante, nagdi-business? Yes. Nung 2023, nag-close kami ng maliit na logistics business. So, yung corporate training naman, dyan ako nagsimula. So, nagtuloy-tuloy lang siya. So, basically, yung ginagawa ko, corporate training and coaching. Yeah. So, yun yung pinaka-work ko outside of ministry para panggastos natin, by vocation natin. So, yun yung aking, basically, yung tinuro kasi ni Brother Bo, kailangan mo makahanap ng bagay para mapondohan yung mission mo sa buhay. So, ganun. So, naghanap ako. Tapos ngayon, slowly, may mga tinatry ko. Siyempre, grateful pa rin ako sa corporate clients ko. Malaki pa rin din napapasok na ng pera and nakakapag-evangelize ka pa rin na, pwede pala gawin ng Catholics to. Yeah. Tapos ngayon, slowly tinatry ko pumasok into more Catholic events. So, yung una doon is, nag-pilgrimage ako, Holy Land. Tapos ngayon may Marian pilgrimage na parang, Lord, siyempre mission siya, pero yun nga, parang bulong, kailan ko ba pinabayaan yung mga nagsaserve sa akin? Tapos slowly, may mga niluluto ko ngayon na marang mag-try ng mga Catholic events, Catholic programs. So, yung actually,
hindi ko naman sinasadya mag-vlog. Ito talaga kasi yung pinatrabaho ko matagal na. Corporate coaching kasi ako and corporate training. So yung sa libro ko, parang ginawa ko siyang, may release ako this week na parang Catholic personal development. So yung parang mindset, yung lahat yung mga ina-attendan ng mga tao na yung mindset, yung habits, yung ganyan. Teka, lahat naman ito nagsimula sa Catholic, yung disiplina, sila Saint Benedict yan eh. Right. So parang ginawa ko lang ngayon, gumawa ako ng 12-week program. Tapos at the end, so may una is mindset, ganito, habits, ganyan, or your gifts. Tapos naglagay ako, sino ba yung saint? Nice. So parang sino yung saint na parang pinaka nag-emanate nito. So si Saint Ignatius sa yung parang, so yung una is, parang unang day is, ito yung nangyari sa buhay mo, tapos move forward. Gano'n kay Saint Ignatius eh. Yeah. Na kung hindi na-injure si Saint Ignatius sa pagiging soldier, wala yung mga Jesuita. Tama. Tapos sa middle of the program, meron doon, God provides for you, or parang hanap ng provision. Si Saint Homonobus naman, yung patron saint ng mga negosyante. So parang, sorry talagang mga ka-faith, ina talaga siya mga, talon ng puso ko lang na take ng risk kasi nga, teka, kung Catholic preacher ka, dapat lahat ng ginagawa mo Catholic. So ngayon, yung pagiging corporate speaker ko, habang andyan pa, pero hopefully, kung kaya na sa Catholic world din yung work, mag-provide siya. I don't know yet pero andun yung, feeling ko lang may leading si Lord. So yun, yung experiment ko ngayon, parang Catholic personal development. And slowly, we'll see how it goes. Kasi nag-start siya sa pilgrimage, tapos ngayon, eventually, we'll see. Wow. Sorry, kasi ninenervous ako dahil parang sobrang big risk siya sa akin eh. Na... No. Actually, maganda yan dahil kulang tayo sa resources na ganyan dito sa Pilipinas, 'di ba? More on coach na 'di ba naglalaba success coach pero hindi mo alam sa new route noon eh. Yes. 'Di ba? Baka daling ka sa New Age. Yes. Very risky yan. Yun, ganun yung nangyari sa akin eh. Parang may fina-follow ako tapos pinagpa-transcendental meditation. Nako, iba na to. So parang Lord, so tas nung yun nga parang teka, yung iniimbento nung mga guru, ginagawa na naman ng 2,000 years of Catholics to. So parang nag-research lang ako. So, sana umokay siya. For sure, ibe-bless ni Lord. Naalala ko yung kay Paul J. Kim. Actually, may ginagawa din siyang ganyan. May finances din, ganyan. Saka sila, di ba sila Chris Stefanik? Ano ba siya, focus sa men or... Meron akong gustong gawin dahil naging fan ako ni Jason Everett at ng JP2 Trails. Meron akong gustong i-release. May kaibigan kasi tayong pare na mahilig mag-hike. Sabi ko, bro, si Father Albert. Kaya alam naman niya na to. Sabi ko, meron kaming tatry na men's hike. So, experiment namin, I think, after Easter. Tapos mag-uusapan namin. Tapos gagawin naming all for men. Pero ito muna, dahil siguro ang background ko kasi is corporate. So, at least kung ano yung familiar na mundo sa akin, parang conquering the corporate world for the Catholic faith. Yun muna, tas eventually yun nga, ang goal is men's hike and family camp. Yeah. Kaya kami nag-camp a few weeks ago, tinest namin ni Viv. So parang, kasi nga nakita namin, ano ba yung goal natin? Gusto natin mag-usap yung pamilya. Tas may activity. So nag-experiment kami sa camp. Sige, kaya siya. Parang, yun. So these are all the new parang work na re-realign ko to the Catholic faith. Wow. May title na ba yung libro na yan? Yung program ko ngayon, it's called Unstoppable, 90-Day Overcomer Challenge. Yeah. Tapos, may bago akong libro, kakatapos lang, na hihingi pa na ako ng testimonial sa'yo. Out of the Shadows, how to overcome your shadows, pero rooted din siya in the Catholic faith. So yung program na hindi pa siya book? Yung original book ko, yung How Underdogs Can Become Overcomers. Parang inano mo? Ano na siya? Well, Catholic na siya. Pero talaga ngayon, talagang sinentro mo na? Sinentro ko. Kasi noong una kasi, bro, medyo natatakot pa ako ma-judge eh. Baka masyado siyang religious. Yeah. Tapos na-realize ko, teka, parang alam mo, ano ng demonyo yun eh, na dinistraction eh. Kasi nung nagpa-pray ako, parang nag-usap kami ni Viv, lumabas sa prayer time ko, teka, di ba lahat din naman ang kumuha sa'yo? Nagustuhan ka dahil may religious factor ka eh. Yeah. So kung di ka nakunin dahil religious ka,
okay, kasi may kukuha sa'yo na gusto yung pagiging Catholic. Gusto mo nga, bakit ba ako naniniwala sa lie na to? So, parang nabugbog ni Lord, parang talagang nasampal na ako ni Lord sa katotohanan na wag ko na itago. Yun nga, so I guess nakakahiya ako Catholic minsan, Catholic preacher ka, pero yung way ko of earning, minsan paikot-ikot pa dati. So ngayon ko lang talaga ina-align lahat, and alam mo siguro bro and mga ka-faith, grateful lang ako kasi ang faithful ni Lord eh. Very patient siya sa pagiging matigas ulo ko. Ilan na yung librong nasulat mo, brother? Ito pang-apat. Pang-apat na. We're looking forward dyan for sure, and pag na-release mo yan, maraming magkaka-interest yan. And also yung sinasabi yung program, yung details mamaya yes. kung paano sila magkakaroon ng access dyan. For sure, maraming, syempre bilang Katoliko, kailangan din natin ng practical things. Paano ba siya i-apply in family, especially sa mga laiko, di ba? And hindi lang naman ang Catholic faith sa mga pare umiikot eh. Kumbaga, mas binubuo ang simbahan ng mga laiko, which is ang sa buhay natin, hindi lang naman puro pray. Kailangan din natin mabuhay, parenting, marriage, and minsan di yan natuturo sa simbahan. Tama. And tayong mga lay, yung experience, so especially sa'yo, marami ka matutulungan, brother. Sana. Yeah, Amen. Thank you, brother. For sure. Totoo ako, excited ako dyan sa program mo na yan. Kumbaga, parang nakita ko yung buhay mo nun. Kumbaga, marami na ako napanood ng mga talks mo and mga sharing mo na about, kasi bilang Catholic speaker, di ba, about dating and about chastity. Yan, yung mga chastity, kasi sabi mo nga si Jason Everett, di ba? So, nung single ka pa, paano mo na panindigan ang chastity at lalo na sa mga temptation? Earlier youth years ko, hindi talaga ako good example. Nag-practice ako ng premarital sex. Siguro yung nakakahiya doon is, even if nasa youth organization na ako, nag-lead pa ako ng ex-girlfriend ko to sin. So talagang fast forward, the more ako, kasi ako na Catholic pag Sunday for 1 hour. Kasi misa. So kunyari 6 p.m. 6 to 7 p.m. ako Catholic. Pero imaginein mo, the whole week hindi ako Catholic. Parang Catholic ako pag misa, pero the whole week hindi ako proper Catholic. Pero family mo talagang Catholic din naman, nagsisimba, but I guess lahat kami may kinain kami nung cultural Catholicism, kultura, ganyan. Then nagko-community na sila, nagko-community na kaming lagi youth ministry, pero it wasn't until na punta ako sa feast sa community Brother Bonga na dun ko na hanap yung deeper meaning ng Catholic faith, na hindi lang siya magsipadadasal ka, but yung Eucharist talaga yung pinaka-source and summit of faith. Tapos i-align mo yung buong buhay mo sa misa. Ganun. Parang ganun pala yun. Parang pag ganun ako, akala ko parang breather lang siya. So dun ako slowly, took years. Eventually, through ministry, dun ko na sabi nung nag-decide, next girlfriend ko, aayusin ko na talaga. Kasi dati, even if nung may time na tinatry ko maging pure, pero alam mo yung kahit wala yung full premarital sex, pero everything else ginagawa niyo, hindi rin naman tama Right. So marami akong excuses kay Lord. Until nung natauhan ako, sabi ko, Lord, kung sino man yung next relationship ko, aayusin ko na talaga, align ko sa'yo, I'll be practicing purity and chastity. Wow. And I'll offer this. Ilan taong ka niyan? 25 ata ako. 24. During that time, nag-serve ka na sa feast? Yes, that was... Or nauna yung radical? Nauna yung radical. Okay. Tapos, dahil sa mga realization sa radical training, doon ko na So basically, yung story kasi nun, ako, na molest ako, na experience ko yung sexual abuse, 13 years old. Parang 12, 13, yung awkward years na yan. Tapos, yung wife ko ngayon, yung girlfriend ko, yung bagong maging girlfriend, siya rin na experience ng sexual violence 3 times. Nung first time niya, 6 years old, until last niya, I think 11. So, nung nag-start kasi kami sa community friends, barkada, siya bagong break up, ako, hindi pa ako single nun. So, naging magkaibigan lang kami nun. Eventually, sabi ko nga sa kanya, umamin ako, alam mo, matagal ko na ikaw naman napapansin, pero nahiya lang ako. Tapos,
I stopped myself from loving you, pero di ko na talaga kaya. Tapos anyway, nagkaligawan kami, naging kami. Sa feast na yan. Oo, sa feast, serving kami sa singles ministry. Tapos, kasi nung pinag-pray ako, Lord, sino ba yung magandang kasama sa mission sa buhay? Siya talaga yung lumalabas, si Viv. Tapos parang nilalabanan ko pa. So, tigas ulo ko, bro, matigas talaga ulo ko. Kaya labanan ko pa. Tapos siya talaga. Tapos yun nga, tapos part nung nalaman ko, nung because first nag-usap kami about values, mission, plano. Parang pareho kami nakafocus sa healing of the family na yung gusto ko, yung ganyan. Yeah. Parang, siya na nga ipapakasalan mo, parang ganun. So anyway, naging kami. Tapos sa conviction ko nga na wag na maulit yung dati. Yung mga dating, kasi pagka may binigay ka na sa onting temptation, kukunin niya lahat eh. Yeah. So, what happened was, I had to decide as a man na, kinausap ko si Viv, ko, babe, gusto ko tang halikan. Pero, I think knowing myself and my brokenness, ang halik hindi enough. Hindi ko sabing mali yung halik pero yung how corrupted and perverted yung mind ko, yung pagkatao ko noong time na yun. Yung kiss, hindi na siya maging kiss. Ang dami niyang pupuntahan, iba. So sabi ko, okay lang ba, wag muna tayong mag-kiss. Kailangan ko mag-heal. Kailangan kong matanggal yung pornography, parang porn mind. Yung lahat, yung maduming mindset, kailangan malinis na Lord yun. Kasi ang dumi-dumi ko, okay lang ba? Takot siya. Sabi ko, pero pumayag siya. Tapos, yung maganda dun bro, syempre in my past relationships, pag nagde-date kami, yung isolation, kung saan napupunta pag gabi na eh. Pero kami nga ni Viv, dahil holding hands lang kami, nag-end up, nag-uusap kami about past trauma, family problems. Kasi forced nga, wala kayong gagawin eh. Yeah. And through that, we were started praying for each other. We were talagang sinasacrifice namin, Lord, I sacrifice this, itong feeling na to para sa future namin. And doon namin slowly na experience na, totoo nga, pag may in-offer ka kay Lord, pwede niya i-heal yung trauma mo. Pwede niya i-heal yung madumi. Akala ko dati madumi na ako forever eh. Hindi pala. Yung mercy niya, grabe. Slowly, yung mind ko, hindi na bastos. Yung malinis, nagiging malinis yung, dati kasi bro, dumating ako sa point na may makita kang sexy, madumi na kagad yung isip mo eh. Well, hindi yan 3 seconds rule. Oo, talagang napatitig talaga ako eh. Pero, alam mo yung napupurify yung mind mo na, ngayon na, uy, anak ng Diyos yan. May ganun siya. Mahalin mo siya. Amen. Yung ganun. Of course, minsan, hindi siya perfect. Malayo pa ako doon. Lalaki tayo eh. I mean, we appreciate creation. Yun na nga. Pero, yun. So, nalinis ni Lord yun. Honestly, bro. So, parang 3.5 years kami walang kiss ni Viv. So, nag-kiss kami grabe si Lord. Kinasal kami sa St. John Paul II Parish. Sa Eastwood, sa Quezon City. So, yung sa loob ng Eastwood. Hindi pa sa Padre Pio. Hindi. Kasi talagang, kasi una Holy Family Chapel siya eh. Okay. Tapos nung nag-propose ako, ginawa na siyang parish. Tapos, Holy Family, okay kami. Tapos naging St. John Paul II. Theology of the Body. Nice. Ito yung nag-heal sa amin. Ito yung paglalaban natin. Parang ganun. From there, na-heal ni Lord. And galing lang kasi St. John Paul II Parish, yung altar namin, Holy Family. Amen. Nag-kiss kami sa harapan ng simbahan, ng congregation na as a declaration of, new life na to. Healed na kami. New person na kami. And talagang, I guess, mahirap bro throughout that time. Pero yung sacrifice na yun, yung deciding to, hindi ko alam, Lord, paano kayo maging pure, paano kami iwas sa temptation. Pero ang dinicide lang namin nun is, Lord, ikaw ang gusto namin. Parang ako, si Viv, ang hinahabol ko si Jesus, si Viv hinahabol si Jesus, and yung parang hinahabol namin si Jesus, kakapunta kay Jesus, nagtagpo kami sa altar. Yun nga, na-believe ako kasi parang, wow, living testimony ito si J. Paul, di ba? Yung parang dumating ka din sa pornography. Oo. Binging mo nun? Hindi na ako, I guess, typical all-boys school, nagpo-porn, tapos pag-bored, tapos pagka talagang broken ka. Yeah. Dati meron pa akong sinasabi, hindi naman ako addict. Pero nanilis ko, teka, ganun din yun eh. Ano mo yun, gagawa, yung demonyo yung gagawa. Kasalanan pa rin. Excuse me. Right. Nanilis ko, hindi, as in, parang nung sa tauhan na ako na, grabe mga kalokohan ko, siguro tatawa na lang guardian angel ko sa akin. But there, yeah, I would masturbate, I would watch porn. Kailan ka nagsimula na expose dyan?
Grade 6, bro. Oo, sa Parehas tayo. classmates ko. Parang grade 6 o grade 5. Parang ganito. Sa klase mo din, binuyo ka. Nood tayo na yan. Wow. VHS. Tapos iba pa, naka-push. So, tapos eventually, naging VCD. Tapos nagkaroon na ng cellphone. Mas madali. So ganun ako na-expose because of friends. Tapos slowly, na-corrupt yung utak ko. And yun. Hanggang nasa nag-serve ka na sa community. Honestly, bro, may times na nasa community na ako, I was still doing yung mga sins of the flesh na yan, yung mga kalokohan. So, yun. It was hard because yung ano ko nun, magsasorry lang ako kay Lord. Papatawarin naman siya. May confession naman. Yung konsensya ko talagang mahina yung conscience ko nung time na yun. So, but then, yun ako, kaya din, malaking pasalamat ko sa Divine Mercy. Kasi grabe yung mercy ni Lord sa akin. Nung looking back, siguro, nung pandemic, kasi kay pandemic, dun kami nagkaroon ng foundation or devotion kay Divine Mercy through Saint Faustina. And through those prayers, naka-lockdown ka, wala kang gagawin Parang na-realize ko, Lord, all throughout pala nung makasalanan ka talaga, hindi mo pala ako iniwan, andun yung mercy mo sa akin. Kasi andito ako sa posisyon na to, hindi to preach, to lead, hindi dahil magaling ako or kung ano man yung nagawa ko. Grabe awa mo sa akin And hanggang ngayon, dito ako nakupo ko sa harapan ng mga ka-faith. Kasi grabe yung mercy ni Lord. Naalala ko din yung Divine Mercy. Yung pandemic din, yung pinapakinggan pa namin yung kanta. Yung For the Sake of the Sorrowful Fire. May ganung version Very refreshing yung chaplet. Yun nga, naramdam mo yung mercy ng Diyos. Kumbaga nare-recall mo yung mga kasalanan, kalokohan pinagagawa mo. And talagang babagsak ka talaga kay Lord. Diba? Pero ano yung kumbaga tumulong sa healing mo, brother, during that time? Paano mo na yung sa purity? Sa purity, I guess yung prayer, intimacy, divine intimacy. Doon ako nag-start magbabad sa Adoration Chapel. Nice. Or magbabad lang kay Lord. Simba. Yung mas more intentional na weekday simba. Or magbasa, yung maghanap mag-learn more about God. Yung parang hinahanap mo siya. And of course, yung ibang confession, community, yung Catholic community, mga spirit discernment, tapos nagpapa-mentor ako. So yung mga tong ganito, and yun but anything talaga, yung prayer time, yung babad lang kay Lord, na knowing na hindi ko talaga to kaya without Him, na parang panandalian lang na saya yun, pero gusto ko yung eternal na saya. Lord, ikaw talaga yung gusto ko na. Which is, in a sense, na-realize ko na, grace din niya yun Kasi ako yung hinabol niya ako, tas sumagot lang pala ako. Ang dami. Now, na-realize mo, ang daming pinadala ni Lord na tao na hindi mo alam na pinapadala niya pala sa'yo para minsan may kakausapin ka lang, may biglang, uy, good job, or parang re-remind ka lang sa ginagawa mo, or minsan sa YouTube may lumalabas na storya kahit di mo naman sinesearch, parang, uy, galing or mapapanood mo to, or may God will talk to you in everything. Yun nga, sabi ni Karl Rahner, every human experience is a God experience. If you can really see it only. So everything experienced now can lead to God. The question is, are you allowing yourself to be led to God? Tama. And yun nga, kasi ang ganda ng story mo, di ba parang chastity, uso pa ba yan? 2025 na? Chastity pa rin. Kumbaga kasi ngayon, di ba, normalize na ang pagli-live-in. Di ba noon, medyo discreet pa Medyo shocking. Nagli-live-in kayo ngayon. Parang, di ba, normal na. So, very challenging. I mean, di ba, parang nawawala na yung patient, yung waiting, di ba, yung waiting period. Kaya parang gusto ng mga tao ngayon instant. And parang nanonormalize na yung madaling makuha. Pero, during that time, brother, ano ba, dire-diretso yung talagang battle mo dyan? Ano ba, may mga, paano ba yun? Paano yun? I guess, madugong laban yan I guess nung siguro, syempre, tagal na ako sa community noon, sa youth. So mga 13 to 18, parang lagi ako nagba-backslide, tapos 18 to 20. May backslide lagi kasi hindi ako all in. Laging may
This Lord, sige lang, one time lang. Pero nung naging, Lord, wala nang atrasan to. Ikaw lang, ito na talaga, Lord, all or nothing. Yung mga, Lord, I'll susunugin, parang iiwan, parang si Abraham, iniwan niya yung kung saan siya galing, Lord, iiwan ko na, hindi ko alam saan tayo pupunta. Parang, basta I trust you. Yeah. Yun kailangan mo pala yung, siguro ang mali ko from 13 years old to 24 years old, so that's 11 years, was lagi akong may option B, or Lord, sige na, one time lang naman. Pero iba yung grace ni Lord pag sinabi mo, Lord, all in ako sa'yo. Yeah. Lord, wala. Pag hindi ito nag-work, wala akong pupuntahan kasi ikaw lang talaga, ikaw na to Tama. So, ikaw bahala. So, nung na-realize ko, nung nag-all in na ako kay Lord, okay. Siguro parang kaya ako, one of my favorite saints, si Saint Teresa of Avila. Kasi late siya nagkaroon ng reconversion. Ako napansin ko, parang every 10 years, nagkaka-deeper conversion ako. Parang, okay, lagi pala ako may iniiwan sa labas. Sobrang, siguro, yun yung problema natin, siguro sa modern times, no? Yes. Marami tayong iniiwan sa labas, or hindi nagtitiwala. So, ganun ganun. Kaya gusto ko yung story ni Teresa of Avila kasi parang, kailangan mo nga, pagka nag-yes ka kay Lord, all in. All in. Walang reservations. So, yun. Pero meron ka ba nilapitan accountability ng time during the time? Para tumulong sa'yo? Yeah, sinabi ko sa small group ko, sa feast, alam nila, tapos di sila maniwala kasi alam nilang manyakis ako. Ganun trademark ka para. Pero, I mean, hindi naman nila ako hindi nila natin pero tawa lang sila. Sabi nila, sige bro, God bless. Yun Pero, I mean, I appreciate naman na tinanggap nila ako for who I am. Siyempre, asarang lalaki lang, no? Kaya mo ba talaga? Bro, sabihin mo, tayo lang. Hindi ba, wala talaga. So, and now, yung mga tao, now parents lumalapit sa akin for advice kung paano nila i-raise yung anak nila. Kasi nga, nagkaka-teenagers. So, you have to really just sacrifice. So, yun. So, support group, prayer, yan. During that time, kilala mo na ba si Jason ever? Nagbabasa na ako, nanonood na ako. Actually, nung una ko narinig, bro, yung Chastity Project, tawa ko, wala, di kaya yan. Eventually, ay putik, papunta din pala tayo dito. So, kasi nga, hindi siya cool Pero, ang cool pala, parang, lalo na siguro bro, nung lumalim yung relationship ko with St. Joseph. Kasi, kung temperament lang ang usapan, siya yun. Sinacrifice niya yung sarili niyang sexuality para ma-preserve si Mama Mary, sa Blessed Mother. Parang kung kinaya ni St. Joseph yun, and I mean, isip ko, siguro maganda naman si Mama Mary. Parang, I mean, I was putting, iniisip ko na siya. Perfect creation. Oo. Diba? Ako yun, matatempt din ako. Yeah. Pero kinaya niya Yeah. So baka siya yung kailangan ko sa... So from slowly, naging patron saint ko na siya. So nag-devotion ka na sa... So siya talaga patron saint ko. So kaya minsan talaga, tingin mo dito St. Joseph. Parang kausap ko na siya lagi sa lahat. But doon time na yun, hindi ko pa siya masyadong... Hindi siya sikat noon time. Hindi pa lumalabas yung yung fire for St. Joseph. But now, I realize, looking back, I'm sure he was there. Amen. He was praying for me. Mahal niya na ako. Hindi ko lang siya mahal pa. Yeah. Nung pinaractice niyo yung chastity, ano yung pinagkaiba noon sa ngayon? Kumbaga, ano yung, nung kinasal lang, free? Paano yung feeling mo during that time, brother? Sabi ni Viv sa amin, parang, I've experienced premarital sex. Sexist time na hindi sexy time, and married sex. Right. And yung maganda sa married sex kasi, hindi mo ginagamit yung asawa mo as a tool na makaraos. Right. Binibigay mo yung pagkatao mo sa kanya at minamahal mo. Actually, nung first time namin or honeymoon namin, biglang naiyak na lang si Viv. Sabi niya, ito pala yung experience ng shameless ng sex. Wow. Shameless. Yun yung keyword. Kasi shameless. After mo gumawa ng kasalanan, grabe yung shame. Shame, yung guilt. Oo nga, Saka, buo buo yung loob mo. Buo siya Yeah. May peace Yeah. Na, one, hindi mo ginamit na pamparaos yung asawa mo. Number 2, binigay mo yung sarili mo. Number 3, masaya kang masaya siya. Number 4, walang shame, guilt. Yeah. Holy, blessed. Sacrament. Oo Nag-worship kami together through
through the marital bed. Right. Naging one kami. Naging, yun nga, Yeah. one person kami. Yeah. And ito pala yun. Ito pala siya. Naging isang tao kami. Naalala ko lang yung sabi nung isang born again Christian na pag single pa daw kayo, lahat daw gagawin ni Satan para gumawa kayo ng premarital sex. Tapos once naging married kayo, lahat naman gagawin niya para hindi kayo mag-sex, no? Actually, totoo siya eh. Sabi ko, namin, syempre nagka-kids kami. Tapos parang 1 year si Viv na postpartum depression. Ganun na eh. Ano pala sila eh. If you are a survivor of sexual violence, may high disposition ka for postpartum depression. Dahil sa PTSD? Oo. So, yung body mo kasi has a different, parang natutunan niya yung sex in a very negative way. Right. So, nagpa-counseling siya. So, it took her a while. So, there were times wala kaming sex ulit. And it was okay. Hindi siya okay, pero it was okay kasi alam na namin na we can pray for this. Yes. Pagdasal natin to together. Ang gusto pa rin natin si Lord. Ang priority si Lord. And then, yung unitive sex na yan, yung sex together, darating at darating yan. So, nagkadalawang miscarriage, okay pa rin. Tapos itong huling baby namin, 6 months siyang bedridden, first trimester, third trimester, bedridden siya, and nahirapan kami ulit. Pero every time na magme-make love kami, make love talaga. Kasi gusto namin yung isa't isa. Hindi dahil animal kami. We just really wanted to love each other. So yung thank you. Wala palang sinasayang na sacrifice talaga sa Lord. And brother, para sa mga kabataan gusto magligawan the Catholic way, paano ba magsisimula? Ako talaga, siguro ikaibiganin mo muna. Hindi dahil lalandiin mo lahat para tingnan. Pero be friend kasi pag as a friend, malalaman mo yung, siyempre dapat attracted ka sa taong yan, pero malalaman mo rin yung values niya, pasok ba kayo, siya ba yung pasok sa mission mo sa buhay. Tapos, yan ba yung negotiable, non-negotiable? Oo, yung mga ganyan. Pero for me, lang, alamin mo yung mission mo sa buhay, hanapin mo yung taong babagay sa mission mo sa buhay. Siguro simplified way. Yeah. Yun. So, tapos from there, yun, umamin ka. Ako pro-amin ako eh. Dati kasi hindi eh. Pero yung mga hindi ako maamin, yung nagiging kami na lang, yun din yung mga makasalanan kong relasyon eh. And because I wasn't man enough to be accountable. Pero yung manhood nga na parang, liligawan kita ng maayos. Ito yung plano ko. Okay ka ba? Yung ilalatag mo yung baraha mo sa kanya. Ilalatag mo yung plano niya. So, minsan hindi lahat ng babae okay yun. Pero, kailangan mo makahanap sino yung tamang babae for you. Or tamang lalaki yung babae for you. Pero ano ba yung advice mo na dapat magsimula ang ligawan or yung, sa mga kabataan ngayon? Paano ba yan? Sa akin, hindi lang naman siguro, di ba sabi sa atin, mag-aral ka muna. Mas pressure ka after graduate. Right. Na mag-jowa ka na. Hirap. I guess siguro, wala naman siyang age limitation. Pero siguro, na-realize ko now, kung mas alam ko lang yung purpose ko sa buhay ko earlier, siguro hindi ko sinayang yung teenage years ko in and out of relationships. Siguro pinursu ko muna yung plans ni Lord for me, passion ko. And from there, pag nahanap ko na siya, mas madaling maghanap ng partner sa buhay. Right. Kasi syempre, nung teenager ako, mapusok lang ako. Uy, maganda siya. Uy, parang bagay kami. Uy, nilike niya yung post ko. So, landian time na agad. Walang pupuntaan eh. Pero kung alam mo yung purpose mo sa buhay and mag-a-align kayo nitong taong to, mas may fruits yung relationship. So sometimes, may ibang tao, 16 years old, alam na nila, tingnan mo. Pero minsan it takes a while. At least ako, it took me a while eh. To, bago malaman, ano ba yung gifts ko? Ano ba yung skills ko? Ano ba yung purpose ko sa buhay? Ba't ba ako nabubuhay? Tama. So, I think sagutin mo muna yon, and then from there, doon ka maghanap ng taong babagay sa yung katuwang mo sa buhay. Yeah. Kasi nakaka-relate ako sa'yo. Kumbaga parang pag pumasok sa relationship, ibabox mo yung sarili mo. Kumbaga parang iikot lang sa inyo yung mundo eh. Kumbaga parang wala lang kayo mag-text, mag-usap lang maghapon. Wala ubusin yung oras nyo. Kaya napupuyat ka. Yeah, di ba? Ganun ako dati. Sorry. No?
Wala, parang mababaliw ka doon. Yung ibang friends mo, hindi mo na rin sila makakasama kasi nga, kayo na yung palaging magkasama. Ito yung talagang ibabox mo yung, kumbaga, parang hindi mo napapapasukin yung ibang tao. And ang nakikita ko rin challenge ngayon, bro, sa mga youth ngayon, parang mas matindi yung temptation sa social media. So ano ba yung tingin mong, paano ba dapat i-handle yung mga hormones na yan? Yun nga eh. Actually, Very instant eh. Nung nagbibigay pa ako ng school retreat, and siguro pre-pandemic, lately hindi na nagbibigay. Tanda na daw ako, siguro di lang ako kinukuha. Pero, nagbibigay ako school retreat pag co-ed. Isipin mo, pre-2022 pa to So, hindi pa sobrang dali mag-send ng file. So, meron na akong na-meet na parents or school problems kasi may video yung girl pinadala sa boyfriend niya, tapos pinadala sa lahat, tapos kumalat sa school, tapos may suicidal issues. So, para isipin mo, 2017 nangyayari na to. Paano pa ngayon 2025, diba? So, everything now is so easy. But what I'm realizing and seeing is, kesa pagalitan mo yung anak mo, the best way to heal that is the marriage of the father and the mother. Kailangan makita ng mga bata yung holy marriage. Yung proper kiss, nagkikiss kayo kasi pag in the context of marriage, kasi pag sabihan mo lang, kailangan makita ng mga bata, si mommy at daddy masaya. Si mommy at daddy binubuksan yung pintuan, si mommy at daddy nagtatawanan, si mommy at daddy nagde-date. If they see a healthy relationship, ano yung tamang relationship in a marriage, they will start thinking, ito dapat yung hinahabol ko kaysa yung tinatago ko. Right. Kasi kung nakikita, ang gagayahin ng bata, ano yung nakikita na sa parents nila. So, even if, kasi kayo as mother and father, as husband and wife, kompleto na kayo eh. Yes. Complete family na yan eh. Dagdag na lang eh. So, kung ang core is the husband and wife, pag hinil mo at binless mo, pinalakas mo yung marriage na yan, everything else will follow. Kasi, di ba, pag kunyari na umalis yung panganay na anak ng ibang bansa, buo pa rin yung pamilya nyo eh. Nagiging broken family lang naman pag naghiwalay yung parents eh. Tama. So, what is the most important is you as the mother and father maayos or husband and wife. And kunyari, kung mga ka-faith ang nanonood sa atin is mas bata na hindi okay yung kanilang family, maghanap kayo, ang suggestion ko is maghanap kayo ng good father and mother figures. Couples na maganda yung marriage. Ask from them, magpaturo kayo. And some of them are online. Panoorin niyo yung mga shows nila, episodes nila, basahin niyo yung libro nila. Or pasok kayo ng mga Catholic communities and you'll see them. Ganun sa amin, my parents struggled sa marriage nila for many, many years. And through community, doon ako nakakilala ng maraming parang second dads and second moms to help me. And they helped me love my parents back. So ngayon, nagkaayos na kami ng family ko. Pero syempre, nung teenager ako, early 20s, mahirap siya. Very hormonal ako. Very, alam mo na, millennial, emo, galit sa mundo. So, ang dami kong drama sa buhay ng time na yun. But now, yun nga eh. Yun, ganun talaga. So, if, is, kung ikaw yung nasa part ng bata na, okay, commit mo na lang kay Lord. Lord, paano ko break tong generational sin na to? Yeah. Paano ba break yung generational curse na to? Yeah. Paano ba yung pattern na to break? Heal mo ko, bless me, so that this ends with me. Right. Ang ganda nun, no? And yun nga, it takes a community to raise a family. Yeah, diba? Agree. Kailangan nyo din talaga ng mga model, mentor na tutulong sa inyo. Diba? Hindi pwedeng iikot lang sa inyong mundo. Tama, lalo na kung hindi maganda yung sariling family, wala kayong pattern or skills paano to raise up a good family. Yes. And hindi lang good family but a Catholic family, di ba? Nung pumasok ka sa married life, bro, ano ang real talk na hindi mo in-expect na sana nalaman mo bago kay kasal? So, pinasal ako 29, si Viv 28. Sana pala kinasal kami earlier pa. Why? Kasi gusto kong mas marami pa kaming together. Parang, kasi ngayon nangyayari, dapat milyonaryo na ako bago ikaw. Yes, kailangan okay na yung finances ko. Yeah. Pero nung na-realize ko, okay. Ang sarap kasi may time na nagsisimula ako sa career ko or nag-reset ako from corporate to nag-reset. Dumating kami sa point na
wala akong pang date sa magandang restaurant. Tapos medyo naggumaganda yung restaurant namin sa mga date namin. Ang sarap ng feeling na because nangyayari yun, because inalaw ako ng wife ko or nung girlfriend to wife na sinuportahan yung take ng risk. Hinalaw niya ako mag-lead, nagpa-lead siya. Yung sayaw ng yun. Yeah. And kahit ako yung nag-start kumita for us, ano siya eh, nangyari yun because inalaw ako ng misis ko to trust Jesus. She trusted Jesus to trust me. So yung lahat ng yun, kahit parang ako yung nag-work, hindi, kami yun eh. Amen. Kami yun kasi nagtulungan kami ma-achieve to. Hinayaan niya ako, inallow niya ako to dream. Inallow niya ako mag-take ng risk. Right. And nung yung grace na binigay na yun, nagkaroon ng even more blessings. Amen. So yun. So ang sarap pala. Sana pala, dati pala hindi kami 1 year and a half kasi takot to sa pera. So ang tagal nung proposal. So sana pala nagpakasal na kami. Tapos kasi gaganda eh. Iba yung feeling ng masaya yung marriage. Kasi pag may pera, okay, masaya kayo. Pag walang pera, masaya pa rin kayo. Mas meron ang difference lang nun. Mas masarap kinakainan nyo pag may pera eh. Pero yung marriage namin, masaya lang. Right. So parang, Lord, I just want more days or more months or more years with my wife. Kasi siguro, in the Catholic faith, alam mong matatapos eh. And kung alam mo yung buhay mo para kay Lord, yes. Alam mo yung marriage mo, pagka namatay na, yun na yun. So parang, yung romantic na narealize ko, ay Lord, sana pala, I wish I could have had more time with her. Para kasi yan yung usually common na mga dahilan ng mga artista, no? Hindi pa sila makapag-commit or makapagpakasal. Meron pa silang gustong achieve more. Diba? Which is, tama yan, no? Lalo na kung ready na mga mature enough na kayo to pumasok sa and God will provide. Yes. Diba? Na-realize ko yan. Diba? Isa takot na takot tayo eh. Pero God will provide. Yung, lalo na, alam ni Lord yung pangangailangan yung family. And minsan tayo lang talaga takot na tumalon. Paano kayo nagiging Christ-centered mag-asawa ni Bib, lalo na pag may conflict or pressure sa buhay? Sabi sa akin na isang relative, pagka nag-away, nagalit ka sa wife mo, huwag mo awayin. Sumbong mo lang kay Lord. Okay. Para mahirap sa akin yan. Yun na nga eh. Pero ginagawa ko. Pagka medyo mababaw lang, medyo dinabanatan ko siya. Pero pag yun talagang galit ako, higa ako. At sabi ko, Mama Mary, kausapin mo nga itong anak mo. Kasi talagang napaka-spoiled niya eh. Minsan ano ko lang to, hindi ko sabi spoiled yung misis ko, baka patayin niya ako. Pero eto lang yung hinaing ko nung time na yun. Kailan yan? Nung mga... Every time mag-aaway kami. First year? Hanggang ngayon, ganoon pa rin. Okay. Pag wala talaga, Adoration Chapel, Lord, yung anak mo ha. Nabibikon talaga ako. So tapos eventually, biglang parang kakausapin, biglang, minsan kasi may inireklamo ako na, alam mo, walang pupuntahan pag inaway ko siya about it eh. So pag kunyari, meron talaga ako hindi maintindihan. Dinadasal ko talaga. Tapos minsan after 1 year, 2 years, biglang yung misis ko yung, alam mo babe, siguro tama nga yung ganito. Yun nga, dinadasal ko kayo. Sinabi ko na matagal na to eh. Pero of course, we talk about it, pag-usapan namin. Pero pag kunyari, alam mo walang pupuntahan, punta ka kay Lord eh. It's either ikaw yung babaguhin niya kasi ikaw yung mali. Tama. Or yung misis mo, or yung spouse mo yung babaguhin kasi siya yung mali. So, yun. But then, most of the time we talk. I guess siguro sa amin, yung strength is friendship. Dahil friends, we keep the friendship going. Kwentuhan kami, nag-aasaran kami, pipikunan kami. And in marriage, importante yung friendship. Right. Kumbaga yung asawa mo yung best friend mo. Kasi sobrang delikado eh. Ako personally, sabi ko nga, alam mo babe, grateful din ako sa female friends ko. Na bakit? Siya pa nagsabi sa akin ito. Kasi, alam mo, grateful din ako sa female friends mo. Bakit? Kasi, nung naging tayo at kinasal tayo, sila rin yung friends pa rin kami, pero may boundary. Right. Pero ang best friend ko, kahit sa lalaki, ang pinaka-best friend ko, si Viv. Aside from lover, siya yung best friend ko. Wow. Maganda yun. Talagang, kasi siya yung nakakausap mo, nasasabihan mo ng hinanaing mo sa buhay. Diba? Ang delikado kasi kung sa iba mo sinasabi. Yes. Diyan nagsisimula yung yung mga cracks yung mga, mga opening ng kalaban. Tama. Talagang dapat your wife is your husband's your best friend, no? Ano masasabi mo sa mga
takot magpakasal kasi unstable pa sila sa buhay. Siguro sa mga kasama namin sa community, sobrang na-bless kami. Kasi ngayon ang focus is malaki at magarbong kasal. Nakafocus sa kasal. Yeah, yun na masyado na commercialize yung mga artista, kailangan yung SDE, something okay. So noong 2023, isa naming close friends namin sa community, one of our closest friends, si Arvin, si Ali. Nagpakasal sila ng parang 60K yung budget, 60 to 70K. Wow. Very onti lang yung friends. Wow. Feeling ko malapit ako. Kasi simpleng wedding eh. Pero ang church is married the queen, magandang simbahan, maayos. So talagang inayos nila yung simbahan. Yeah. So talagang gets mo yung focus sa sakramento. Yes. Tapos may dala bang asin? Hindi pa uso ng time na yun. Hindi pa nila alam. Ano naman yan? Nasa wisyo. Nasa wisyo. Tapos yung dinner, alam mo, tamang dinner. Hindi siya yung masarap yung food. Hindi siya yung pinakamamahaling food. Pero alam mo bro, sobrang memorable niya kasi ng tao masaya. Kahit siksikan kami sa restaurant, kasi hindi siya hotel. Magandang restaurant. Pero yung sabi ng mga tao, ay restaurant ng, hindi bro, yung memory ko kasi lahat ng tao magkakalapit, tatawanan, kahit hindi kayo friends because of the intimacy of the wedding, naging friends kami. Kahit yung kamag-anak nilang hindi ko kilala, naging kaibigan ko dahil it was a beautiful, small, intimate wedding. Yeah. Kasi ang prioritize nila was the sacrament of marriage. Ang bin-invite nila, ninong, ninang, family, at yung part no entourage. Yung iba, in-online na lang, or sorry, talagang ito yung di kaya. And I guess, I've been in really expensive weddings. Ito yung isa sa mga, I'm not saying na hindi maganda ibang wedding, pero sobrang tumatak sa akin to na, basta i-focus mo yung marriage, the wedding, and make the wedding secondary, right, everything will be okay. Yeah. Magpakasal kasi gusto nila yung magandang SDE, venue. Pang Instagram. Pero na-realize ko, ano pa rin talaga yung maalala mo na lang yung kayong dalawa eh. Yes. Di ba? Yung memories, may kita yung mga picture, pero it's between you, kayong dalawa mag-asawa eh. And yun nga, yung mga kaibigan nyo na close nyo talaga na nakipa-partake dun sa wedding. And kung kaya naman, di ba, why not? Di ba? Yeah. To For spend. naman. Yeah. Pero kung yun yung pumipigil sa inyong pera, libre lang naman ang sacrament. Yes. If ever, donation lang siya. Yeah. Yung donation sa simbahan, for the upkeep. Focus talaga sa sacrament, no? Bukod doon, meron ka pa ba nasaksihan? Yun lang talaga yung punta mo? Marami. Pero siguro dahil close sila, kasama kami nung nakilala namin sila. Parang fresh out of college. So, tagalan namin, naka-journey namin sila sa buhay. Pero may iba rin kaming weddings na puntahan na iba't iba. Focus talaga is the marriage and everything will follow. Yung budget will follow. Yung guest list ma-follow. Yung differences, maayos yan. If ang goal nyo is magandang marriage. Yung marriage na nakatutok kay Lord. Paano mo nalaman na you are called to serve full-time? Hindi ka ba natakot iwan ng comfort zone? Oo, bros. Takot. Pero nag-work ka ba? Nag-work ako. Nag-corporate work ako. Few years. Siguro mga 5 years yun. 4 or 5 years. Siguro madali lang tayo kasi wala pang K-12 nun eh. Kaya medyo maaga ako graduate. So 2021, nag-work na ako. So may few years ako to figure things out. Ngayon kasi gumagraduate yung youth ng 23, 24. 24, so sobrang parang naghahabol sila. Anyway, alam ko lang, kasi bro, naisip ko gusto mag-Jesuita. So nagpa-discern ako na... gusto mo maging pare? Oo. Tapos, wala, clear yung family. So, ano lang naman yun, para at least alam ko na sure ako. Nakilala ko si Lord ng 13 ako eh. And gusto ko ibigay yung buhay ko sa Kanya. Even if makasalanan ko nung bata. Pero alam ko naman si Lord yung gusto ko eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung mercy, grabe siya eh. So, yun, parang gusto ko maging Jesuit kasi parang cool. Pero parang habang nagde-discern kami ni Father Manny Flores yung nag-help sa akin. He's a Jesuit. Clear na for marriage.
sa spiritual exercise na ginawa namin and discussion. Pumunta pa ako nun sa Ateneo, San Jose Seminary. Uy, parang masaya dito. Sarap ng buhay na... Yung masarap, pero parang pinatay niya sa akin yung buhay ng seminarista. I was so excited about it. But then, it was for marriage. And now I realized na kaya pala, siguro pag alam mo na yung purpose mo, you know it's easier. So, dati si Steve Jobs may sinabi, it's easy looking back to connect the dots. Right. No. Siyempre not looking forward. So, yung purpose ko nga is to love, to serve, to help families, and mahirap rin sa corporate life and to the unchurched. But now, you see bro, yung mom ko kasi, my mom came from a broken family. So dapat statistics na siya na sunod-sunod na yung gulo. But nung mom ko pa lang, nag-charismatic community na siya, in-offer niya na yung family niya kay Lord. And from my mom, na-break yung cycle, nahiwalay yung family. Right. Tas parang from me pa lang, pwede pa lang, hindi lang pala pwedeng normal. Pwede pa lang mas maganda pa. Yeah. And then mas maganda pa. So, if we know that work is work, you know, yung job natin, yung company natin, papakamatay tayo for them sometimes. Pero pag nag-resign ka, papalitan ka lang naman. Pag nag-retire ka, bibigyan ka ng magandang relo. Kung may retirement ka, praise God. Tapos makakapalitan ka. Pero for me, yung nalaman ko, ano ba yung mission ko? Right. To heal families, to heal people, and bring them to Jesus. Yeah. Okay, gets ko na. Siguro lang for me, I knew my gifting was in preaching and leadership, writing, yung gifts na yan. So it was more of outside of the corporate realm. But then, some people, may purpose sila to serve God in the corporate world. Ako alam, yung siguro nung tinignan ko rin in account ko, ano may giftings ko? Hindi to pang corporate eh. So, baka kailangan ko maghanap. So, yun. So, hanap. Siguro, I guess, we're all called to serve God full-time because eternity with Him is full-time. So, hindi pwedeng, hindi, kailangan all-in ka rin eh. So, it just had to be, I served God outside of the traditional corporate job. Parang ikaw, Adrian Ming nag-TV outside of the traditional corporate job. But then even if yung mga ka-faith natin nakikinig, nag-work sila sa job nila, hindi hiwala yung Catholic faith nila sa employee job role nila eh. Catholic, you bring your Catholic faith there eh. Full-time Catholic servant ka pa rin dyan. So lahat tayo in a sense, yun naman yung universal call to holiness. God is calling us to serve fully. Full-time servants tayong lahat. Ang tanong lang is, saan tayo nagsaserve? Sakto lang, outside, tayong dalawa, outside of the traditional corporate realm tayo. Pero ngayon, di ba, ngayon kayo mga feast builder, ina-encourage na kayo na yung iba, yung mga bago, di ba? Kahit may work sila. Yes. Mahirap siya, pero, I mean, basta you find a way to provide for yourself and your families. Kung ano man yung gifting mo, hanapin mo din. Sa akin lang, ito talaga yung nahanap kong mundo. Yeah. Pero hindi mo naman sinasabi yung mga gusto mag-survey, mag-resign na, no? Hindi naman. Unless, sinatawag kayo magpare or magmadre, then why not? Tabi tayo. May iba, di ba? Kung magiging, ka rin, content creator, why not? Hindi ko alam eh. Ang daming pwede puntahan. Kasi baka, kasi may iba dyan siguro, may mga ibang ka-faith na may gifting, mga YouTuber din, TikTok or Catholic influencer, ano man. May iba namang ikaw ka-faith dyan na maybe very, kasi meron kaming feaster na gano'n eh, leader namin siya. Ang calling niya, sabi niya, bro, I'll be a very Catholic auditor. Auditor ng accounting. Hindi ako magpapakorap. Wow. So mahirap nun. Mahirap yun eh, di ba? Dali mo nga yan sa government. Sana. So, wow. Di ba? Parang ganun eh. Kung saan ka datuloy ni Lord, dun ka maging Katoliko. Galing na, no? Dami kong mga foolish mistake nun eh. Lalo na nung time na yung nagsiserve ako. Talagang gusto ko na mag full time nun. Kaya nga pumasok din ako sa mga daming mga negosyo, network marketing. Basta kung anong pagbebenta, ganyan. And full time ko, dumating ako sa point na may back against the wall, naubos talaga yung as in, wala talaga akong kinikita nun. Pinoproblema ko ba paano yung pamasahe ko sa papunta ng fees? As in, ganun yung na-experience ko nun. Pero during that time, bumalik ulit ako sa corporate sales. Then, dun ko ulit tinry yung gifting ko and asking the Lord, Lord, gusto ko talaga mag-serve sa'yo eh, pero paano ba? I mean,
Alam mo kasi yung puso mo, hindi, wala na doon. Yes. Lalo na kung masyado ng toxic yung environment. Hirap, tas parang papasok ka, tulog anak mo, uwi ka, tulog anak mo, kasi naging single dad nga ako. So parang I want family-centered, yung gusto ko mas marami akong time sa family. Lo and behold, during pandemic nga, nag-full-time ako sa content creator, which is hindi ko na-imagine yun in my wildest dream, na akala ko mag-serve ako full-time pero hindi yung pagiging content creator. Mas marami pa nabibless ngayon. Yeah, parang wow. Yung sabi mo, yung Catholic way, di ba? Hindi ko na-expect na Catholic content na magiging interest sa mga tao. Yun, minsan masyado tayong maraming tanong kay Lord or mga doubt. Paano mo in-handle yung fear about provision, brother? May mga times ba na ganun? Kita mo naman sa bahay namin, maraming St. Joseph dito. Talagang lulod ako, St. Joseph. Problema mo to. Natutulog lang siya. Ayan, nandito yan. No? So, sorry, pag tingnan sa kami nakahanap, St. Joseph dito na sleeping. So, may notebook dyan. Right. Andyan lahat ng mga, ito yung mga, nag-journal. Nagsusulat ko, kailangan ko ng tulong dito, ganyan. Ito yung goal. Sino-offer ko na lang. Yun. So, yeah, talagang, napansin ko siguro bro, lahat ng financial collapse ko and business collapse was nung masyado ako nakaasa sa sarili ko. Napuha ako sa trap of self-reliance. Right. When in fact, ang gusto ni Lord is He will guide my every step. Amen. So, ngayon, I'm slowly in that process. Kaya nga parang nung opening natin, ang gulo ko kasi I'm in that process ngayon na nililet go ko lahat nung bilib ako sa sarili ko, plano ko to, ito yung ginawa ko, and more of nakaluhod ako everyday. Lord, ano ba? Anong gagawin ko? Saan tayo pupunta? So I'm learning to trust God more. So parang andito ko sa ngayon, parang third reconversion ko na talagang deeper faith na. Wow. Being a fist builder, brother, grabe. Deeper. Siguro kasi nga dati may ministry. Gano'n ka nakatagal fist builder? 10 years. O diba? Grabe, no? Yeah. Kasi siguro parang na-realize ko nung yung the way I was providing, trusting myself, may limitation. Pero siguro dinala ako ni Lord sa lahat na nangyari in the past few years. What if sa akin ka lang what if sa akin lang lahat? Sige Lord, kakayan, hindi ko alam paano pero I'll do my best. So andun ako ngayon na I just really feel God is calling me to trust Him deeper. Meron pa siyang binubuksan sa akin. Meron pa palang malayo pa. Siguro sa prayer time ko, parang marami pang hinihingi si Lord na past sa akin. Paano mo na-handle yung kasi building a family then having a community? Mahirap, di ba? Minsan, siguro talagang number one, focus in family. Happy family talaga. I mean, marriage, yung blessing the marriage will bless the family. And then the ministry kasi is surprisingly, tama yung sabi ni Brother Boo, slow is fast Slow is fast. Dahan-dahanin mo lang. Huwag kayong magmadali mag-grow. So nakafocus lang kami on loving. So kung walang serve, siguro dati, nung pre-pandemic, lahat, grow. Hindi pala ganun. Palakihan nun Oo, padamihan ng attendee. Ganun. Natauhan niya ko, hindi pala tama to. Kasi, hindi siya tama Bakit? Payabangan siya Okay. So, the more we focus on loving sino yung andyan, nag-grow yung love. Tapos, sabi nga ni Brother Obit sa akin, Jay, pulang tao, parang langgam yan. Pag matamis yung pag-ibig, darating sila. And then so kung sino yung andyan, minahal lang namin. Tapos, hindi ko finocus yung excellence. Mahalin lang sila. Tapos, kusang lumabas yung growth, yung excellence, yung blessings. May nag-donate sa amin ng 4 million pesos worth na gamit. May nag-donate ng ganyan. Wow. Kasi nakaramdam sila ng pag-ibig. Ano yan? Yung sa sound system namin. Grabe. Tapos yung LCD projector, yung mga laptop, yung mga... Ngayon, meron kami ng nung pagdating ko galing US trip. Parang 1 month akong wala. Tapos pagdating ko, naman? Kasi nakakaawa. Meron tayong mga volunteers, bro. Nagbo-brew ng kape sa bahay. Tapos bit-bit na sa mga pixel nila to serve. Kasi ganun sila ka-loving. San Mateo to yung Manila, inaangkas nila. Ganun yung sacrifice nila. Sabi ko, pwede man silang tulungan. So bakit ako humingi ng coffee machine? Kasi yung mga tao nahihiya. Pero pag may hawak kang kape, tas may pandesal kang kinakain, madaling mag-usap. Right. Yung icebreaker.
You know, the next week, bro, may isang family lumapit. Nung week pala na yun, nilapitan na naman naming leaders. Sabi nila, bro, dapat bibili pala kami ng kape for the house. Pinag-ipunan namin to. Humingi ka. So, nagdagdag na lang kami ng onte. Bumili kami ng commercial coffee machine para sa feast. Wow. Tapos yun, ganun. And it was all because the goal of every move is love. And because of the goal of every activity or action is love, madali mag-sacrifice yung mga tao. Yung isa lumapit, bro, pang party ko ata sana to for birthday ko. Pero bibigay ko lang para kailangan natin ng laptop. Nice. Kasi naramdaman nila yung love eh. So, yun nga eh. So, hindi ko rin maintindihan. Minahal mo lang yung tao. Dahil minamahal mo yung tao, nag-grow yung community. Right. And then yung mga leaders under me, sila na nagmamanage ng mga kailangan i-manage. Ang trabaho ko lang is chief lover. Mahalin silang lahat. Siyempre, set directions, onting management. Pero if yung puhunan mo is pag-ibig, lahat ng mahirap dumadali. Amen. So I guess yun yung na-realize kong secret. I mean, throughout the failure, through the pandemic, maraming nawala. Bakit? Kasi show lang. Yeah. Or bababaw yung relationship. Pero yun nga, nung focus mo yung love, darating yung tao, darating yung pera, mag-grow yung community, and mag-heal sila more than anything. Siguro ang grateful ako now in the community in Feast Magnolia. I'm seeing so many families being healed, broken families being healed, generational curses being cut. So, wala akong pagmamalaki kung hindi offer kay Lord yung mga pamilya nagbabago. Ang ganda na sinabi mo kanina, parang kung mag-focus ka lang sa attendee, parang hindi tama, no? Nagiging ministry mo, me. Oops. Galing, no? Paano yun? Nagkaroon kang conviction na gano'n? I guess siguro nakita ko rin yung mga downfall nung mga celebrity pastors. And at the feast, medyo may pagkaganon na eh. Right. Dumutungtong na kami ganon. And then nag-start ako mag-masters sa theology. And I studied more sa church history, the deeper Catholic way, how we've been doing it for 2,000 years. So ano yung tama, ano yung mga tama rin ginagawa. Inaano ko naman yung mga tamang ginagawa ng Protestant churches. Kasi magaling sila sa ganyan eh. Right. Mag-welcome ng bago. So from there, natuto ko sa mga mali ng feast. Mali ko as a feast builder before the pandemic. From there, kaya good din yung mga setback eh. That setback allowed me to reset everything. Yeah. And now, nagbago lahat. Nung pandemic, paano mo na-handle pala? Ano yung naging struggle mo na, bro? For me, siguro mahirap lang nun everything was falling apart. Yung business nag-fall apart. Community was, dami namamatay. So, tapos, hirap. But then, tumaba ako nun sobra. Kain ako ng kain sa, emotional eater. It was hard. But then, that was the time na talagang dun ko napapaginipan si Mama Mary. Oh, nice. Our Lady of Fatima. Minsan naamoy ko pa yung roses sa kotse ko. Nang walang rason. Tapos, paano na lang Fatima? Yung puti lang yung ano? Nung nag-search na ako, ito siya. Yeah. Okay. Ganun. Si Fatima pala yun. So, yun nga, kaya pala. Kasi sa Our Lady of Fatima, sinabi kay Sister Lucia, di ba, the last battle will be between marriage and family. Right. Teka, ito yung importante sa akin. Kaya pala. And hinanda niya ako. So it was more of bad, but it was good. Bad things were happening, but God was repairing my soul. So dun din talaga nakababad kami sa Adoration Chapel. Kasi yung parish namin, medyo semi-pasaway. Walang misa, pero perpetually nakabukas yung Adoration Chapel. So, which is good yun. Good yun, no? So, I will not say saan kasi baka mapagalitan si Father. Pero okay yun. Kasi di ba during that time parang nawawalan. Papasok ka lang sa parokya, luluhod ka lang, lalabas ka na. It's okay lang. Wala namang nag-gather eh. Sandal lang kami. It was just, God is home. God is peace. Amen. So dun kami magpamilya. Isa pa lang anak namin nun. Doon lang siya. Doon lang kami tatlo. Or minsan, shifting kami kung sino mag-adoration chapel ng ganitong oras. So, doon talaga ako naging expert tumambay with Lord. Yung kung dati, mahilig ako tumambay at uminom with friends. At talaga, baka ganun lang ako sa adoration. Lord, wala akong madasal. Pero gusto ko lang dito sa tabi mo. And as a Catholic leader, paano mo handle kapag spiritual re-dry ka, brother? Actually, bro, the past
2 or 3 years with every time sharing with you, nasa ano kami ngayon ng wife ko, nasa dark night of the senses. Nasa ganung mode kami. Maraming tinatanggal talaga si Lord. Maraming pinapurify sa amin si Lord ngayon. Mahirap talaga siya. Very, very spiritual yung journey namin ngayon. Siguro, yun yung maganda pag alam mo yung facts about God, na yung truth. That God is always the first mover. God always loves you. So kahit hindi ko feel yung love ni God, alam mo yung love niya, na love ka niya, minsan okay. Parang tanong ni Lord sa akin is, enough na ba ako? Enough na ba yung idea na, oo. Dapat oo. So, I guess yun yung, kasi nga, kung the devil is the master of lies, and God is the source of truth, Right. Knowing the truth is enough. Of course, lahat nung feeling, bonus na lang yan. Kung ipa-feel ni Lord sa'yo na full ka, excited, blessed, feeling of blessed, bonus yan. Yes. Pero knowing, as I got deeper in the Catholic faith, actually, yung truth is that God is love. Enough na yan. Everything else, and knowing the life of the saints, marami pala sa kanila, they felt God so far. Hindi pala ako baliw. So kaya then, I guess now, I love learning more about saints. Because lahat ng tanong ko, tinanong na nila. Nice. Lahat ng hinaing ko, lahat ng reklamo ko, nireklamo na nila. Pinoblema na nila. So, ito yung nangyari. Hindi lang pala ako yung naka-feel na, Lord, bakit mo tinanggal to? Ba't mo tinanggal? So, parang nangyari na pala to kay ganitong saint, nangyari to kay ganitong saint. For example, nangyari pala kay Saint Faustina, yung mga kapwa niya sisters, pinagtatawanan siya. Tapos ganito kay Teresa of Avila. Yung ganito, parang, kay JP2. Ito, so parang, okay, thank you, Lord. So the saints are, I guess, to help me with my dryness. Ang ini-imagine ko is magkakasama kami naglalakad. Kasi the saints are meant to be friends, diba? Right. Ito nangyari sa akin ngayon eh. So parang na-imagine ko, parang kaming barkada. So ang aking anim na spiritual friend, Saint Joseph, ang champion. Of course, si Mama Blessed Mother, yung general. So, Saint Joseph, Saint Faustina, Saint Teresa of Avila, Saint Augustine, Saint JP2, and Saint Thomas Aquinas. So pag may questions ako about life, parang na-imagine ko, nagmi-meeting kami sa bahay. Tapos ito yung mga, or minsan, parang ganun. Tapos, of course, literally, hindi ko naman parang spiritualist. More of, yung, I'm asking for their prayers, and then asking for their help, and then reading more about them. Actually, nga kay, para basahin mo lang yung Confession, City of God, Summa Theologica. Ang dami mo naman nasagot eh. So, ngayon ang next goal ko matapos yung Interior Castle ni Teresa of Avila. Pero ang dami pang binabasa. Nice. So yung mga Doctors of the Church yun. Oo, kaya yun eh. Kasi yun nga eh. Lahat ng tanong ko, may nagtanong na yan. So I guess these are the right people to help me because they are in communion with God already. Right. And I want to be closer to God. And they know God more than I know God. Amen. So they can help me to know God more. Yeah. Speaking of spiritual dryness, like si Teresa of Calcutta, magulat ka sa diary. Talagang, paano nakaka-experience siya ng during that time, pero nakikita mo yung very passionate siya. Sige na, pero ang dami niya palang feeling niya, malayo sa kanya si Lord. Yes. Pagsunod mo kay Lord is puro feel good, emotion. Di ba? So siguro, tama. Actually, bro, kaya importante itong Jubilee year for us eh. Year of Hope. Year of Hope. Because kami mag-asawa, we've been feeling dry since 2020 to 2024. Wow. Nung pagpasok lang ng taon, nung pagpasok lang ng Jubilee year. Pero wala eh. Ganun talaga eh. So, kaya kami excited sa Jubilee year. Kasi alam namin yung tinanggal, parang ang daming tinik na tinanggal nila. Yung dryness, inallow ni Lord yan para matanggal yung tinik eh. So, I don't know, excited. Kasi yung love ko same eh. If ever, feeling lang yung nagdagdagan. Grateful ako. Grateful kasi sa kanya rin galing yung grace. Wow. Kasi very inspiring yun Kumbaga nagpipreach ka and yet nakakaramdam ka ng ganun. May times ba na parang ayaw mo magsalita? May. Siguro yung pinaka-problem was, ang fear ko nun was, there were many preaching na intellectual. Memorize ko yung talk, intellectual siya. Alam mo yung truth. Ito sinabi sa Bible, ito yung sabi sa Catholic faith. So para siyang, there were times na formulaic preaching siya. Kasi nga, hindi ko siya nafe-feel eh. Lord, I don't know, I offer this to you. And then, may mga tao dumarating, may mga tao may
may nagta-transform, may mas nagbabago buhay. So parang taga-akin to. Wow. Kasi mag-joke ka for the sake of making a joke. Dahil yun yung the way to connect. Pero it was a formula. For a time, it was a formula of laying down. Kaya hindi ako kaya 2018 pa yung huli kong libro. Hindi ako mapagsulat. Hindi ako matapos kasi dry na dry ako. Parang walang lasa yung mga sinusulat ko. Ngayon lang ako nakapagtapos. Amen. Nice. Pero kasi 'di ba pag yung mga saint naman, 'di ba, dry sila pero nakaka-receive silang consolation kumbaga para magpatuloy ka. Tuwing kailan ka nagkakaroon ng consolation from the Lord? Everyday naman. Everyday. Wala lang talaga siyang excitement. Parang dragging my feet. Siguro ako, I guess, the more I got into health. Kasi I got to meet friends outside of church through gym, through fitness, through running, yung barkada ko yan. Siguro 90% of them, alam naman, aminado naman sila, they don't go to church. Pero God, naiyak ako I saw God's eyes through them. Na they don't go to church. Pero Lord, why are they kinder than some of my church friends? Sabi sa kanila, Lord, kasi anak ko sila So, parang doon din nabasag yung judgment ko na, yung mahal ng Diyos, hindi lang yung taong simbahan. Lahat ng tao. So, parang, ang mali ko rin pala nung start ako sa ministry ko, lahat ng taong kinakaibigan ko, may agenda ko. Hindi ganun Hindi ganun ng Diyos. Ang goal, Lord, is, of course, to bring you to heaven, pero mahalin ka muna. Yes. So, apparently, nagkamali rin ako is, I was treating people as a project. Dadaling kita kay Lord. Hindi Kung gusto ni Lord, mahalin ko muna siya. And natutunan ko pa yun through my unchurched friends. Di ba, parang sobrang nakakahiya ako. So, ganun dun yung consolation ni Lord sa akin. Tong barkadang to, na loving, they just haven't probably experienced Christ the way I experienced Christ. And how will they experience it? Through my love for them. Parang ganun. Some of my friends are slowly attending church. Not yet there, pero alam mong God is doing something in their lives. And parang sabi, Lord, pwede bang wag mo silang i-project? Kaibigan, mahalin mo lang sila the way they love you. Amen. And that, I don't understand. Pero, so, naiyak ako kasi di ko So, yun, kasi ganun sila naging consolation ni Lord sa akin na every person you meet is me. Kumbaga parang nagiging breathing ground mo sila. Nakita ko si Lord sa kanila. Nare-refresh ka sa parang ganun, di ba? Parang, mahal ko sila, the same way I love you. So, parang ganun. Yun yung lumalabas sa puso ko And, yun. Pag nakita ko sila, nakita ko yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Yeah. Lahat naman meron, pero these friends of mine, I don't know, God just used them para maintindihan ko more na walang pinipili yung love and mercy niya. How ironic, no? Minsan nga, mas nakaka-receive tayo ng judgment sa mismo simbahan Hindi kailangan mo maging perfect, role model, yung, alam mo, hindi ka to be you. Minsan, kailangan mong yung met their expectation kasi tinitingala ka nila. Parang ganun. Friends that will accept you kahit sino ka, di ba? Yun yung importante. Yeah. Siguro yun nga na parang, hindi, I don't have to be Brother J. Paul. There's no Brother J. Ikaw lang nag-iisip na yan. J. Paul ka lang. Parang ganun. So yun yung binasag ni Lord. Sabi mo, 10 years, no? 10 years. Grabe. So, ano yung tingin mo pinaka-biggest lesson mo as a feast builder? Ano yung pinaka-na-realize mo sa pagiging feast builder mo in 10 years na yung brother? God's ocean of mercy is inexhaustible. Yun talaga. Lahat tayo dependent on His mercy, His grace. And just yung magmahal ka lang, mahalin mo yung bawat tao. Hindi mo trabahong baguhin yung taong to. Trabaho ni Lord yan. Pero yung God is just asking you, can you love me through this person? Yeah. So loving this person is loving Jesus. Amen. No matter how broken and far this person is, na yun parang kahit yung kiniinisan mo sa Facebook na nagpo-post dahil magkaiba kayo ng political party, can you love this person? Or hindi mo kailangan mo yakapin, di ba? Pero Lord, pray mo ba? Lord, bless him. Di ba yung ganun? Kasi tayong Pinoy, pag naiinis tayo sa politika, Lord, sana mabangga siya. Di ba? Friendship over. Unfriend na kayo. Di ba? So, how can you love people even if, for example, magkaiba kayo ng political party,
may iba kayong paniniwala. Yun eh, yung mga ganun. Pero ano yung sa tingin mo, sa experience mo, anong leadership trap ang madalas nahuhulog ang mga Catholic men at paano maiwasan to? Ganda nito ako bahala. Hindi. Sagot ko yan. Or, yung ganong, yung ako to ako. And it ends up becomes clericalism eh. Din yung root ng clericalism. Hindi lang yan sa pare. Lahat. Kahit andali bro, parang sa feast pa lang. And even when I preach in another community, when I give talks, ang daling makain ng clericalism. So talagang, lunok pride, and talagang before ka pa i-serve, kailangan mo mag-serve. Parang hindi makaapak yung idea of pride and clericalism. Ikaw na, mauna ka na. Parang humiliators. Yung parang pumunta ka na agad sa lower position. Yeah. Para kung si Lord, kasi di sabi nila, di humble. Sige, hindi ako, hindi Lord, kayo bida. Servant lang ako. Parang ganun. You humble yourself already, and then from that, doon na gumagalaw si Lord. Kasi tayo, lalaki, pataasan ng palataasan ng ihi, payabangan, pagalingan, patangkaran. I guess yung sino una magsaserve. Mahirap nun, no? Wow. How about kasi usually pastor na fall sa pera eh. And sa babae, di ba? Ano pa rin, it's always I think yung sinabi sa akin ni Brother Bo, the moment you stop na inisip mo na hindi mangyayari sa'yo yan, mangyayari sa'yo yan. So, kailangan vigilant ka na, it could be me. Pwedeng ako magkamali sa pera, pwede ako magkamali sa babae. So, yung parang, alam mo ano yung sinful, alam mo yung sinful nature mo, and yung fear of the Lord. Yung healthy fear of the Lord. Kailangan may takot ka sa Diyos. I think yun yung natutunan kong secrets to fight this, and alam mong talagang habang buhay ka, kakalabanin mo to. And do you believe Catholic men today need to step up more? Bakit parang maraming takot mag-lead ngayon ang mga kalalakihan? I think sa atin now, nakita na natin more because naging very strong ang feminist movement eh. Yes. And then feminist tapos toxic masculinity. Dahil ayaw mo makancel ng mga lalaki, umatras na lang, di ba? So, for me, ang ganda ng ginawa ni Pope Francis nung year 2020, the year of St. Joseph. And I think we need more men. We need more men. And I was talking to a priest friend of mine, sabi niya, alam mo, dati akala ko as a priest friend lang ako. Nakalimutan ko, kailangan ko pala maging tatay, kaya pala father ang tawag sa akin. Sabi, tawa ako ng tawa. So, we need more men to be men. Wag na tayo magpakain sa fear of being canceled. Lalo na if we're doing the right values. Right. And we're not naman, hindi naman natin sasabi yung masamang toxic masculinity, babae dyan ka lang. Hindi, equal naman tayo. But kailangan mo paglaban because tayong lalaki, inanoint tayo ni Lord to be the leaders of the family. Kaya believe na believe ka, imagine mo sa Holy Family. Perfect example. Jesus is God. Nagpa-under siya kay Mama Mary, which is the Mother of God. Right. Diba? Full of grace. Tapos yung full of grace, nagpa-ilalim kay Saint Joseph. So parang, okay. So yung tayo as men, we're called to lead, not to be bosses, but to be the chief servants. Yung ganon. So, yun eh. So, if we want to be a healthy men, yes, we want to be like Saint Joseph. Yun lang sagot ko lagi every time this type of question. Lang dyan, tulong kay St. Joseph, siya talaga yung may alam eh. Ask ako, for example, if you're a man na may father wounds or absentee dad, magpa-adopt ka sa kanya because he adopted Christ. And for example, ako now, the past few years, I've been asking St. Joseph sa notebook na green, St. Joseph, how will I provide? I feel God is calling me to provide differently. Doon naman ako napunta sa mag-start ng pilgrimage. Wow. To do more Catholic, yung Catholic personal development, yung lahat ng tinatawag ko sa'yo ngayon, kay St. Joseph yun eh. And if St. Joseph was able to provide for the first church, the Holy Family, he'll help me provide for my family. Amen. Because he loves my family. He loves me. So, alam ko talaga hindi niya ako pinapabayaan. Siguro lang ako, minsan yung takot ko is, I've been providing for my family for the past 10 years this way.
And to be very honest mga ka-faith, yun eh. Nagsumusunod naman ako, pero yung emotions ko ngayon, magulo pa. I follow St. Joseph, pero yung takot ko ang taas. Talaga, seryoso ba ito? Gagawin natin Catholic yung personal development. Gagawa tayo ng pilgrimage. Gagawa tayo ng ganito. But then, dahil kay St. Joseph, hindi ako niniwala. Nabuksan yung mundo kay St. Teresa of Avila na siya pala nagsimula nung patronage and ng love for St. Joseph. Yes. So, parang talagang wala akong takas dito. So, ganun siya. Kaya, honestly, mga ka-faith, tumatakbo kay St. Joseph. Pero every takbo ko, dadalhin na kay St. Teresa of Avila. Baka mamaya, damihan niya pa yung mga santong bumantay sa akin. Hindi na, I will listen. Sorry, I'm one of St. Joseph's stubborn children. But, yun, buti na lang si Lord ay mapagpasensya. Yeah, surprisingly maraming mga kilalang saint na talaga they follow from St. Joseph. Lalo pag binasa mo yung libro ni Father Don Calloway. Yes. Yeah. Grabe yun. Binago niya yung buhay ko. Father Donald Calloway, thank you. Nabanggit mo sa akin yung naging story ng naging baby nyo. Yung paano mo nasabing miracle baby si Baby Mary. Mary through Our Lady of La Leche. Hindi ko na-chinat kay ADN to. Hindi, pero I guess so first time namin okay. Hindi. Depende kung ilabas ni Father Albert sa podcast niya kung ano yung mauna. Kasi pinag-usapan namin to eh. So basically, nagkaroon kami ng first child, si Gregory Peter, si Viv doon nagka-postpartum eclampsia, naging high risk na siya. From there, nahirapan kami. Tapos, 2 miscarriages. So, si Ambrosia tsaka si Maximus. Si Ambrosia, bakit? Kasi St. Ambrose favorite, St. Augustine. So, love ko St. Augustine. So, anyway, akala namin di na kayo magkaka-baby kasi sunod-sunod na yung miscarriage because wala eh, nagpe-fail lang parang nagsa-stop lang siya at namamatay yung baby. For whatever reason, wala nangyayari, bigla na lang namamatay. So, mahirap. Tapos, yung tour guide namin sa Israel noong 2020, sobrang lang siya daw. There's something different about your group. I'm so blessed. Tapos wherever we go, biglang umuluwag yung lugar. Kasi minsan puno eh. Kasi after, syempre Holy Land, maraming tao. But sabi niya, marami pa. For some, sabi niya, uy guys, syempre in English, maraming time sa Bethlehem. Kasi Bethlehem, one of the busiest, kung sa pinanganak si Christ, one of the busiest holy sites. So sabi niya, I have a gift for you. I'll bring you to Our Lady of La Leche. Mga 1 kilometer away. So the story of Our Lady of La Leche kasi, pumunta si Mama Mary and St. Joseph. Diba after mga anak, sabi nila, nagka-dream si St. Joseph, flee to Egypt. Yeah. They had to stop somewhere para mag-nurse si Mama Mary. Breastfeed. So nagtago sa cave na to, nagpa-milk si Mama Mary kay Jesus, and may tumulong milk sa cave. Tapos nag-turn white as snow. Hanggang ngayon, puting-puti yung cave. And then from that day on, so kaya it's called Our Lady of La Leche kasi Our Lady of Milk. Leche, parang leche flan. So, may mga pupunta doon praying for a baby. Tapos nagkakaanak. Wow. And nung time na to, iba sa aming pilgrims, been married for years, walang anak. So, punta kami doon. Tapos biglang misis ko pala biglang humagulgul, iyak siya ng iyak sa harapan ng image ng Blessed Mother feeding the infant Jesus. Bakit kaya? Tapos parang bumulong, hindi niya sinabi sa akin ng time yun, pero bumulong na daw si Mama Mary sa kanya. You'll have one more. Tapos, wow. Hindi kami nakapaniwala. I mean, she just kept, parang si Mama Mary, she just kept it in her heart. Tapos, umuwi na kami. Tapos 1 month after, buntis kami. May biyahe kami to the US. Tapos, nag-rides pa si Viv sabi mo, from all very sensitive pregnancies, nakapag-rides kami, nakapag-aeroplano kami, na safe yung baby namin. Tapos, nagkaroon na ng complications nung nasa bahay na kami, doon na naging mahirap. So, talagang, alam mo yung every time, tapos ito pa, may problema raw sa heart. Tapos, so, bro, grabe yung gastos ko noon. May mga fetal parang fetal 2D echo. So, para siyang 2D echo, pero para sa baby sa tiyan. So, imagine mo ang gastos niya. Kasi daw parang may mali yung tibok ng puso niya. Tapos naniko siya ng matagal, yung neonatal ICU. Alam mo, in the end, kahit malaki ginastos namin, healthy siya. Amen. Walang problema sa puso. Naayos bigla, yung ganyan. Akala mo may problema, biglang maayos. Nabuhay siya. Kaya we name her
we name our daughter Mary Liv. Mary, tapos Liv, siya yung nabuhay. And then, we call her Mary kasi usually sa Pinoy, Mary tapos ibang name or Maria. Maria. Sasabihin namin, hindi. If people call her, they will call on the name of the Blessed Mother. Parang, whether you're Catholic or non-Catholic, you will say the name of the Blessed Mother by calling my daughter's name. Wow. Kasi, in-offer namin si Mary kay Mama Mary. Yeah. Kaso baka maging sobrang puti siya. No? Medyo maputi na eh. Yeah. Wow, nakaka-relate ako kasi talaga nagkaroon siya impression na gano'n. Ano yun, yung na-receive niya kagad pagkaharap niya doon sa image, brother? While crying daw, may parang promise daw sa kanya. Wow. Never ako sinabihan eh. Hindi ako part ng plano. Sila lang. Kasi ganyan din yung nangyari kay Jessica noon eh. Nung di pa kami kasal, parang 2020, ganun. Tapos, sa harapan ng Our Lady of Guadalupe, may pinuntahan kami isang miraculous place sa Silang. Nandun siya sa harapan, nagkaroon siya ng impression sa puso niya. Paghawak niya sa womb, di ba, is pregnant woman yun, di ba, si Our Lady of Guadalupe. You will have a son. So, na-tremble siya nun. Kaya nga, during that time, nahimatay talaga siya. Parang, ano nangyari dito? Pero hindi niya sinabi sa akin yun, yung panahon na yun. Kasi nga, ang fear niya is manganak. Takot siya manganak. Di pa nga kami, di ba? Pero ano yun, meron talaga siya fear pa, lalo na pag nagpakasakal na kami. Gulat ako, nahimatay siya. Ano nangyari dito? Ganyan. Tapos yun, kinasal na kami nung fiancé pa lang kami noon. So, nag-honeymoon na kami. Alam niya na sa puso niya, mabubuntis siya. And then after one, check siya, nabuntis nga siya. And nagulat kami, after 3 months, lalaki. Wow! Iwilabasan. Sinabi niya lang sa akin yun nung buntis na siya. Grabe She kept it in her heart. Kasi nga, talaga takot daw siya eh. Yung may fright daw siya sa panganak. And how ironic ang, pa siya, nag-water birth. Oh, wow. Tapos ang milagro nun, nung manganak na siya, hindi niya naramdaman yung pain. Wow! Parang lumabas na lang kahit ako nagulat na lang siya, may dugo na. Tapos basta ang bilis lang lahat, yung liver niya hindi daw ganun kasakit. Nagulat din siya na it's just mabilis lang. Galing. At kaya pinangalang din anak na yung baby namin, Iban Diego. Kasi Juan Diego. Galing. Na nakarelate ako doon yung message. Mama Mary talaga, no? Yung during that time, yung na-realize niyo nung mga panahon na yan? May plano ang Diyos na we just have to trust it. Na gusto niya mabuhay itong batang to. May purpose siya. Tunda namin, okay, every life talaga really matters. Na yung dalawa naming anak na hindi na buo, tapos na yung purpose nila. But then may purpose bakit nabuhay itong dalawa kong anak, yung panganay tsaka bunso. So, yun talaga eh. Kaya every life matters. Yun nga eh, di ba, sa womb pa lang tao na yan, kailangan ipaglaban yung buhay na yan. Right. Tingin niyo, may next pa? Kami, sabi na lang namin kay Lord, takot kami. Pero ikaw ang Lord namin, if bibigyan mo kami, we will love this child. Bentas sa sumubula ko, St. Joseph, bahala ka na sa finances. Which is yan, minsan yan din takot ng couple eh, no? Kaya aso na lang yung... Yes. Ayaw ng responsibility, ayaw ng something ganun. Pero nalaman kasi din namin sa deeper understanding ng faith na kaya importanteng mabuo yung bata kasi pagka naging existent siya na hindi na lang yung soul niya nagkaroon ng katawan kahit 1 day old baby siya, mas ma-welcome, mas love ni Lord eh. That person will be welcome to God's family. So God wants all life to be pinaglaban mo so that God can welcome this child to His family. Right. So kaya din kawawa yung mga na-abort, yung hindi na lang nabubuo kasi ayaw ng parents. Pero nag-aabang lang sila, hindi na sila unborn. Because God wants to expand His family. And we are part of that call to co-creator tayo ni Lord. Amen. And sa panahon ngayon na maraming couples ang mahirap magkaanak, paano sila hinikaya to trust in Mama Mary's intercession, brother? Yeah, ingi kayo ng tulong. Number one, I guess yung number one truth of the Catholic marriage is kayong mag-asawa, buo na kayo. Buong family na kayo. Yung anak is a bonus, is a blessing.
You just really ask for their intercession, the help of Mama Mary, and Saint Joseph, the Holy Family. Pag-pray nyo lang talaga. And marami kami nakilala na matagal and eventually nagka-baby. Pero trust in the Lord. Kung wala, alam mo, kung hindi talaga, be open to adoption. Be open to adoption. Ang daming pamilya, ang daming bata na ikaw ba dumating ka sa... We were ready. We were ready to adopt. Tapos nabuo si Mi. Kasi parang we felt na kinocall kami ni Lord magmahal pa ng isang bata. And sunod-sunod na adoption, yung termination ng bata, nung pregnancy. Sabi namin ni Viv, baka naman we're called to adopt. So ready na kami, naghahanap na kami. Hindi namin alam paano, pero parang may love lang na umuusbong sa puso namin. Sakto na buntis ulit. So, maybe in the future, we don't know eh. We're not against adoption. Right. We're open to it, and I pray more Catholics will be open to it. Kasi, very radical yan. Kasi, maraming broken families may heal if may mag-adopt sa mga bata. And kayo pa, mga ka-faith, di ba? Kung kayo mag-adopt, madaming matutulungan. A leap of faith talaga to love, di mo kadugo, no? Talagang very radical. Siguro blessing sa extended family ko. Meron na kami, may mga relatives ako na adopted. So, hindi na siya bago. Nice. And sa mga friends, sa Fiesta Valle Verde, sa Feast Ortigas, may mga feasters na kaming kilala nag-adopt. Isa sa kabarkada ni Gray, kalaro niyang best friend, isa mga closest friends niya, adopted child siya. So, siguro, blessing din is marami, hindi man marami, pero nakita na namin siya. And galing din eh. Nagiging kamukha ng parents niya yung bata, tapos full of love, na in blessing siya sa mundo. Amen. And brother, if you could speak directly to a confused, heartbroken, or hopeless young Catholic right now, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ganda nito. Confused, heartbroken. Ako siguro, mga ka-faith, ako ang pinaka-mali ko noon was, I tried to look for love in the wrong places. Tinry ko punuin yung brokenness ko. Kasi may issue sa family. Yung family issues, tinry ko punuin yung family issues ko through relationships, through premarital sex. Walang pupuntahan eh. Mas lalong lalalim yung brokenness eh. Pero the truth is, sa 1 John, we love because God loved us first. So, kailangan mong maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Mahalin ka ng Diyos. And kung hihirapan ka, ask for the help of saints. Ang daming santo. Pray. Ask your guardian angel. Lead me to a saint. Kasi your guardian angel knows you more than you know yourself. Tama. So, ask your guardian angel to lead you to the right saint for help, the right community, the right people, and I promise you, hindi ka mag-iisa. Yun, magpamahal ka lang. Siguro ang minsan ng sakit natin is ako tayo magpamahal kasi pag inopen natin yung sarili natin magpamahal, pag nakilala tayo ng tao, ang fear natin is maybe they'll not love us anymore kasi we're so broken. But allow yourself to be loved, and from that love, the right people will come. Maybe not romantic love first, but through friends, through people, and then the right one, your one true love will come. Amen. Ang ganda nung brother. And why you love being Catholic? I love being Catholic. It is because ito yung sinimulan ni Jesus Christ. And ito yung pinasa niya kay Peter. And ito yung may apostolic succession. Yun. The power of the apostolic succession is more powerful than we know. Amen. Kasi pinasa yung power through baptism. And yung charism, yung gift, yung grace na meron ako, it is passed on, na-amplify siya ng baptism ko and ng confirmation. So, yung binigay ni Lord sa akin, nag-magnify pa siya. Right. And yun, kaya sa Catholic faith ko nalaman, Lord, kung ayaw nila yung graces na yun, akin na lang, bigay mo na lang sa akin. It's through this Catholic faith and that yung apostolic success. Of course, marami pa, pero yung Eucharist, lahat yan. Pero the apostolic power, alam ko nakaugat ako kay St. Peter. Yung paghinanap mo. And then from St. Peter, binless siya ni Christ. And I am part of that family. Siguro kasi in other denominations, you can start it on your own. Ikaw bida, ikaw boss. And history is not about
my story. It's history. It's about his story. And I just play a minor role and I'm happy with it. I am grateful to be part of God's history. Ikaw, nag-aaral ka diba ng theology? So, mas na-appreciate, naruroots mo yung, kumbaga it makes sense, no? Yung pagiging Katoliko natin. Hindi lang siya yung para nag-aaral ka, pero mas kinikilala mo yung naging founder. Yes. Hindi lang siya by association. The more I'm studying, the more I'm falling in love. May mga, promise, may mga professor ako na minsan tumatalikod ako, nag-off cam ako pagka online yung class. Naiiyak ako kasi parang retreat. Parang ganito ka mahal ni Lord, grabe. So, yun. And the more you know about God, the more you fall in love with Him. Amen. And then the more you know, you don't know God. So, lalo ka nababaliw. Yeah, actually, ganyan din ako eh. Parang, ang dami mong gustong aralin, ang dami mong gustong basahin, and minsan darating ka sa point na ang dami mong gustong aralin, di ba, parang minsan nagiging critical, analytical ka, parang natotoxic ka. Pero if you will just bask on the knowledge, di ba, parang tumatapon lang sa'yo. Mas doon mo na-appreciate yung pagiging Katoliko. Tama. Wow. Parang, hindi mo siya kayang isubo ng ganun eh. Kung ano lang kung kaya mo mainom, di ba? Then, inom ka ulit. Tama. Ang galing. Oo nga. Yeah. Catholic faith is like an ocean of, di ba, wisdom and knowledge. Yep. Galing. And lalo na ikaw, ang dami mong na-realize ngayon sa pag-aaral mo. Amen. Sana. Pero ano yung pinaka-tumatak sa'yo sa pag-aaral ng theology? May time kasi siguro nag-wrestle ako. Parang sumang theologian. Gusto ko yung... Malaskatan ba yan? Oo, gusto ko maging ganun. Tapos na-realize ko, kaya pala ako sa family. Kasi ang major ko is family ministry. In pastoral ministry. Yung parang minor, parang sub-branch siya ng pastoral ministry. Na, the more I understand that the family is worth fighting for. And yung family science, lahat ng inaaral nating family psychology, it has to be rooted in the Catholic faith. Kailangan mo siya ibalik doon. Lahat naman to doon eh. And the family is worth fighting for. And dyan nagsisimula yung, kumbaga, spiritual warfare. No? Yeah. I mean, yung laban. Yes. Not in the flesh, but in the spiritual world. Yeah. Satan wants to destroy our youth, our young children, di ba? Bilang magulang, ikaw, paano yung parenting mo, brother? Ako, intentional. Yun ang keyword, intentional, hindi passive. Papagalitan pag kailangan pagalitan, pagsabihan, pero tinuturuan ko in a sense na, nyari, sa son ko at least, kasi siya panganay, tara, tulungan mo ako magluto, we do things together, tas from there, ito yung tamang ginawa mo, anak. Tas, alam mo, mahal kita, ganyan. Siguro, kasi daughter ka naman, natututo ako to be more gentle, kasi iba yung way of loving the daughter and the son. Sa son, activities. Sa babae, sa daughter ko, tenderness. I guess that's what I'm learning. Tapos iba yung personality nila. So, kailangan intentional ka. Kailangan mo sila mahalin as Christ loves them. Not how you know love. But parang, Lord, help me to love this child. For example, yung daughter ko mas matapang. Yung anak kong lalaki mas sensitive. Medyo may iba yung ugali niya. Cautious. Yung daughter ko, explorer. So, iba yung way. And I can't love my children kung paano ko lang gusto. Kailangan ko sila mahalin how God loves them. Yeah. And kayo, hino-homeschool niyo sila ngayon? Catholic, Filipino Academy. Because we wanted to be more, yung values kami mag-transmit. Yeah. And ano yung tingin mo challenge ngayon ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak, brother? I think yung yaman, yung travel, yung gadgets, makakalimutan ng bata yan eh. Yeah. Pero yung 30 minutes of playing with you, the whole life yan. Amen. And sometimes, inuubos natin yung income, yung trabaho tayo to provide school, to provide this, provide this. Pero ang kailangan natin is anak natin. Time. And you know, ang homeschool, at least, I'm not saying mag-homeschool lahat, pero nagulat kami sa, the homeschool is 1/4 of the tuition fee of a private school, na traditional private school. So, kaya siya ng one income. Kasi nga, mas bababa yung gastos mo dahil, di ba, ang mahal ng private school ngayon eh.
So dahil dun, at least yung wife ko can be more intentional with my children. Siya yung nagtuturo, yung ganyan. So yun. So parang, kung nag-work siya, tapos yung pera namin napupunta sa kasambahay, driver, sa kailangan namin bumiling kotse or school bus or baon. Yung gastos na nabubuo dahil sa makikisabay sa mundo. Yes. Ang laki pala dahil sa choose namin sila. Ang sabi namin, Lord, ikaw ang choice namin. And then how can we love our children? So at least for us, it was loving God and in a practical way. Ang laki na titipid namin compared to a traditional, pwede pala homeschool. Right. Private school or a progressive school. Nice. And maybe try din ng iba, di ba? Na ang homeschooling, which is yan talaga yung, kung gusto mo mapapass on yung values, homeschool is the best. Di ba? Hindi yung, lalo na kung gusto mo ituro what is about the Catholic faith, di ba? Hindi, wag mo iasas do sa teacher. Tama. Dapat tayo may magulang yung sa ating manggagaling yung love for the faith di ba? Yep. Ang ganda ng brother. And baka meron kang gustong i-promote sa ating mga viewers na nanonood ngayon. Thank you. Salamat mga ka-faith. Sana hindi kayo nagsawa makinig sa kung ano naman sinasabi ko. Grabe. Very... Yun, so meron akong Catholic personal development program. It's called Unstoppable. Punta kayo sa jpaulhernandez.com/unstoppable. I'll send the link kay Adrian para makita nyo din. Or punta rin ka sa social media ko para makita nyo yung mga pinopromote ko. And I'm coming with the book on inner healing. It's a Catholic inner healing book. Wow. So, yun. Kailan launching yan? Sinubmit ko na siya sa publisher. So, siguro end of March ngayon, probably by June or July na print na yan. Sino magpa-publish? Feast Books. Nice. Loyal Yan. Wow. I'm looking forward ako dyan, brother. Inner healing. Ano siya? For couples? Or for personal inner healing. So, ito siya siguro healing from past trauma or childhood pain. Yung mga, kung usually may pain ka from yung family pinanggalingan mo. So, kunyari, yung 20s, teenage or to childhood pain mo, kailangan mo ma-hear. So, best siya, I guess, for those in their late 20s to 30s, 40s. Pero syempre, lahat naman may bit-bit na wound So, we just invite you if you're somebody who needs inner healing, may wounds ka na hindi pa na-address, na matagal nang naka-band-aid, tanggalin na natin yung band-aid and then let God's love heal you the Catholic way. Yeah, kumbaga parang hindi na nila kailangan maghanap pa ng way Kumbaga ito na yung shortcut na ibibigay mo sa kanila, no? Na ito yung practical way and spiritual way na pwede nilang gawin. Kasi katulad ko, tagal ko din ng healing na. Kumbaga parang kung ano na yung mga pinuntahan ko, But at the end of the day, sacrament lang pala makaka-heal sa akin. Oh, yes. Bro, chapter yan sa libro. Chapter 16 na tayo. Yeah. Kung ano pa yung mga seminar or kung sino pa mga guru-guru pinapapala. Yeah. And only Sacrament Adoration Chapel, which is yun yung tumulong sa healing ko. And doon ko naramdaman yung peace and yung paano ako nabuo. Yan, na-break out yung mga addiction ko or mga sexual sin, which is yun din yung naging struggle ko nun. And yeah, looking forward ako. Wow, brother. Thank you, bro. Thank you, bro. Yeah, at sa mga gusto mag-invite sa'yo, brother, sa mga retreats, talk, yeah. Sige, thank you. Punta lang kayo sa social media ko, JPAUL Hernandez. Yun, so sa Facebook, Instagram, or sa website ko nga, jpaulhernandez.com. So, madali naman na makontakt. Yun, invite nyo lang ako. I'd love to serve you and help you kung ano man way. Or pwedeng tumambay lang tayo at magkwentuhan. Wow. And Feast Magnolia. Nga pala, Feast Magnolia are our community for the unchurched. So, bring your unchurched friends and family, especially those who need healing in their family. Sa Robinson's Magnolia Mall, Cinema. Yun, 10 a.m. to 12 noon ng linggo. Kasi start kami with talk and then nag-end with the Holy Mass. Oh, wow. Baliktad, Baliktad, Yeah. Oo, maganda yun para hindi na sila malalate, no? Para diretso na ng simba. Yes. Oo. Galing na. Ano yun talaga intentional ng ginawa mo? Well, yung
parish priest natin sa Immaculate Conception, yung siya pa yung sabi niya, bro, okay lang bang wag sabay sa misa ng chapel? Kasi may 10 a.m. passing chapel. Sabi ko, sige po, Father. Of course, as lay, we follow the parish priest. So sabi ko, tama naman, wag pagsabayin yung misa. Tama. So 10 a.m. yung mass sa chapel ng mall, 11:15 tayo sa feast. Yes. And meron kang upcoming Marian Pilgrimage. Oh, yes. Meron kami upcoming Marian Pilgrimage. So, Jubilee Year Marian Pilgrimage on September 21 to October 6 sa Portugal, Spain, France. And we will end sa Vatican. Wow. Sabi mo parang 5 slots. Last 5 slots. So, kontakin nyo lang si Brother J. Paul and for sure, talagang mabibless kayo sa pagsama dyan sa Marian Pilgrimage na yan. And pag-follow sa kanyang mga social media site. And, di ba, meron ka rin parang upcoming plans, future content? Yes, actually, kaya ako want to bring may create ng, meron ako YouTube channel na hindi buhay. Nagpapamentor ako kay Adrian sa inyong mga ka-faith. Yeah. So, punta lang kayo sa YouTube channel ko. Yun din, J. Paul Hernandez. To try ko mag-create more Catholic content and I'm learning. So, yun. So, punta lang kayo doon pag na-publish na to. Amen. And Brother J. Paul, any last words sa ating mga viewers bago ka humingi ng prayer sa'yo? Okay. Mga ka-faith, sobrang blessing tong channel na to, ng Adriel Milag TV. Marami tong na-bless. Kahit kaming nasa ministry na full-time, nakatingin kami dito sa ginagawa ni Adriel. Grabe naman. Kasi tututo kami. Ito yung maganda sa simbahan eh. We learn from each other, tutulungan tayo. Hindi siya competition talaga. Right. So kaming nasa preaching ministry, we're learning kung paano ginagawa ni Adrian para magaya namin, para mas mapag-serve pa sa iba. And ako rin, kino-convince ko naman si Adrian na mag-lead siya ng pilgrimage niya kasi maraming ka-faith na mabibless. Diba? So, yun naman tayo, I guess, maging Katoliko eh. Magtulungan tayo, maging one family. So, yun lang. Salamat po sa pakikinig sa akin, mga kadaldalan. So, pag-pray ko kayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, please bless Adrian and bless ang mga ka-faith na lumalim pa yung pag-ibig nila sa inyo. Amen. Lord, paramdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Yes. And Lord, kung ano man yung fears nila sa kanilang buhay, tanggalin niyo po yun, Lord. And I ask you na kung ano man yung brokenness sa family ng bawat ka-faith na nakikinig. Yes, Lord. Lord, i-heal niyo po sila, Lord. Kung ano man yung generational sin, generational curses, ano man yung problemang sa family nila, Lord, na paulit-ulit sa mga generations, Lord, i-break nyo na po. We offer it, Lord, to the Holy Family. And I pray that the Holy Family will heal this issue sa pamilya ng mga ka-faith, Lord. And sa mga nakikinig na to, Lord, sa kanila po mag-start ang bagong cycle of love, a healthy family, a happy family, a holy family. Amen. Lord, I pray sa mga ka-faith, Lord, ma-reset yung family nila, Lord, that their whole family, Lord, will be blessed for many generations and they will, Lord, serve you as one family. And Lord, every meal na meron sila, nagtatawanan sila, nag-aasaran sila, nagkukulitan sila, masaya sila, Lord, and sama-sama sila nagsisimba. Amen. Lord, I pray that every husband and wife, Lord, will bring their family to heaven, to church. Mama Mary, please intercede for us. Saint Joseph, please pray for us. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, thank you so much, Brother J. Paul Hernandez. Sobrang inspiring ang naging kwento mo at being authentic sa, di ba, for sharing yung mga struggle mo, lalo na yung sabi mo spiritual dryness and hindi siya madali, di ba? Lalo na kung dadaan tayo dyan. But through prayers and rest assured of our prayers and ating mga ka-faith dyan, pagdadasal and personally, ipagpe-pray ko lahat ng mga plans in the future. I'm sure kaya dumadaan tayo sa ganyan is parang nandun yung growth eh. Amen. Diba? Amen. So, kaya merong testing eh. Merong gano'n kasi parang mas dun lalabas yung growth natin and how God will use us and in a very special way. Amen. Thank you, brother. Thank you, bro. Can I read something to you? Every person carries wounds, some visible, others hidden, deep within. These wounds shape how we see ourselves, how we love, and how we live. But no matter how deep your wounds are, you're not alone because God is with you. This is my new book,
on Catholic Inner Healing, Out of the Shadows. I want to help you journey. I want to help you process your inner healing journey. So get this book now, and God bless you. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na, hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo, mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.